Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1052. Ano yun? May tumingin sa mamahaling tiles at nakitang ito ay isang gintong bala. Napatulala ang lalaki at sinabing, bakit paanong may bala dito? Hindi ba dapat tumagos ito sa katawan niya? Nang marinig niya ang mga salitang ito, naramdaman ng blonde na dayuhan na akala niya ay panalo na siya at napatay niya si Alex, ay naramdaman ang malakas na pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang may hindi tama at atras na sana siya sa kinatatayuan niya. Gayunpaman, nalaman niyang hindi niya magawa dahil hinawakan ni Alex ang kanyang pulso nang hindi niya nalalaman. Nabigo ang 6 na bala na tumagos sa kanyang katawan. Wala sa sarili ang lahat ng naroon. Ang katawan ba ng taong ito ay gawa sa bakal? Siya ba ang Terminator? Paano nila malalaman ang tungkol sa Mystic Armor na halos isang hindi magagapi na pamamaraan sa mundo? Ang blonde na lalaki ay nagukay ng kanyang sariling libingan pagkatapos ng lahat. Kung naiputok niya ang lahat ng 6 na bala sa sandaling itinutok niya ang muso kay Alex, kung gayon kahit gaano pa ka-abnormal ang kanyang mga depensa, wala nang magagawa si Alex laban dito. Gayunpaman, binigyan niya ng masyadong maraming oras si Alex. Sa panahong ito, maaari niyang i-activate ang kanyang Mystic Armor at bumuo ng sapat na depensa para matakpan ang likod ng kanyang puso. Dahil natatakot din siya sa kamatayan, nakagawa siya ng kahit 100 sapin. At iyon ang epekto na makikita ngayon. Nagbigay lang ng kaunting pressure si Alex at naramdaman agad ng blonde na lalaki na parang may makinang humawak sa kanyang pulso. Napaungol siya, imposible ito. Bitawan mo ako, Mababali ang kamay ko. Basag. Tuluyan nang nabali ang pulso ng gwapong lalaki. Maging ang laman sa braso niya ay nakabakaka na. Sa isang plank nahulog sa lupa ang baril sa kanyang kamay. Pumunta ka sa impyerno. Boom. Tarat-tarat. Matigas at malamig ang mukha ni Alex habang inilalabas niya ang mga salita bago itinaas ang kanyang binti upang sipin ang blonde na lalaki sa hangin. Matapos marinig ang isang malakas na boom, nakita ng iba ang katawan ng lalaki na bumagsak sa dingding na agad na ikinamatay nito. 3 tao ang magkasunod na pinatay. Kahit na ang mga bala ay hindi kayang pumatay sa kanya. Gulat na gulat pa rin ang lahat ng naruroon. Nagdilim ang mukha ni Joshua. Hindi ko inaasahan na ang Divine Constabulary ay makakahanap ng isang bata, kawili-wiling talento na tulad mo. Hindi nakakagulat na naglakas loob kang sipin ang mga pintuan ng aking Emerald List Tower. Ngunit ikaw ay napakabata pa at iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay padalos-dalos at mapusok. Ang pagkakaroon lamang ng ilang mga tagumpay sa ilalim ng iyong sinturon at minamaliit mo ang. Tapos ka na ba? Ayaw makinig ni Alex sa kalokohang ibinubulalas ng lalaki. May pumapatay na hangarin na dumadaloy mula sa loob ng kanyang puso. Iyon ay dahil 2 empleyado ng kanyang kumpanya ang napatay. Higit sa lahat, halos mamatay na si Nicholas. Si Nicholas ay kanyang kapatid sa lahat maliban sa dugo. Kung talagang namatay siya, hindi niya alam kung paano niya haharapin si Chloe o maging ang mga magulang at kapatid ni Nicholas. Kaya ang utang na ito kailangan niyang kunin ito para sa kapakanan ni Nicholas. Master Jones, tama ba? Tanungin kita, nasaan si Stephen Hendricks? Joshua. Mga tao mula sa Divine Constabulary. Si Travis at ang iba ay nalito. Sino si Stephen Hendricks? Bakit biglang banggitin ni Alex ang pangalan na iyon? Hindi ba siya pumunta para iligtas si Stacy? Patuloy ni Alex, at saka, sino ang pumatay sa 2 empleyado sa Lush Cosmetics? Sino ba ang lubos na nanakit sa kapatid ko? Ibigay sa kanila ang lahat. Kung hindi, ibababa ko ang Emerald List Tower ngayon. Sa wakas ay bumalik sa katinoan si Joshua at sinabing, ikaw, nandito ka talaga dahil sa Lush Cosmetics. Sino ka ba? Ako ay isang tao na hindi mo kayang saktan. Kahit sino ka pa, ako, si Joshua Jones, papatayin ka. Nagalit sa wakas si Joshua. Ang taong ito ay talagang sumipa sa mga pintuan ng kanyang tore dahil sa isang maliit na negosyo tulad ng Lush Cosmetics, pinatay ang 3 sa kanyang mga tauhan at ngayon gusto niyang givein ng Emerald List Tower.
Kung hindi niya ito tinuruan ng magandang leksyon, hindi siya magpapahinga. Ito ay dahil ito ay Emerald List Tower. Anak, matagal na kitang pinahintulutan. Nagawa mong masaktan kahit ako, ngayon mamatay ka na. Ang lahat ng cultivation at martial arts skills na mayroon siya bilang isang Earth Rank Warrior ay sumabog. Ang kanyang buong lakas sa loob ay natipon sa kanyang kamao at siya ay pumutok ng isang suntok, ang kanyang enerhiya ay sumasabog palabas, itinapon ng ilang tao sa paligid niya pabalik. Ang kapangyarihan na kanyang pinakawalan ay malakas at nakakatakot. May umimik, nagseryoso na si Master Jones. Ito ang kanyang sikat na stunt Furry Dragon Feast. Sinasabing maaari pa nitong pasabugan ang isang kotse sa isang suntok. Samantalang si Alex, tinaas lang niya ang kanyang kamay, natanggap ng mahina ang tama. Kabanata 1053. Sampal. Inarang ni Alex ang Furry Dragon Fist ni Joshua gamit ang isang kamay lang. Ano? Nagawa niyang harangan ito ng ganoon kadali. Ano sa mundo ang antas ng kanyang lakas? Baka siya ay isang Grandmaster. Ang iilan na nakatayo sa gilid ay pinanood ang kakaibang eksenang naganap sa kanilang harapan at lahat sila ay natulala. Lalo na si Travis na nabali ang 3 tadyang dati mula sa isang sipa ni Joshua. Talagang naranasan niya kung gaano kalakas si Joshua bilang isang advanced na Earth Rank Warrior ng personal hanggang sa kanyang buto. Sa ngayon parang mahinang manok si Joshua sa harap ni Alex. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay napakalaki. That scumbag Sky, where the hell did he found just a psycho? Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Tuguan din ito. Dagendong. Hindi ako naniniwala na nahuli mo ito. Umakyat ang furry dragon. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Joshua at natulala habang pinagmamasdan ang nangyari sa harapan niya. Gumanti naman ng suntok si Alex. Ang mga galaw at hitsura ay kapareho ng Furry Dragon Fist na ngayon lang niya ipinakita. Furry Dragon Fist laban sa Furry Dragon Ascend. May bumulalas muli, ano ang nangyayari? Bakit pareho ang suntok niya sa ginamit lang ni Master Jones? Kumagamit din ba siya ng Furry Dragon Fist? Siya kaya at si Master Jones ay mula sa iisang branch. Ang lahat ng naruroon ay hindi maintindihan ang sitwasyon. Maliban kay Ana na kanina patahimik na nanonood sa gilid. Tubos niyang naiintindihan ang nararamdaman ni Joshua sa sandaling iyon. Halos ninakaw ni Alex ang kanilang diskarte sa pamilya, ang Dragon Toss Punch, at pinagbuti ito batay sa mga pundasyon pagkatapos ng lahat. Nang maalala niya kung paano natuto si Alex ng Dragon Toss Punch ng palihim at natalo pa siya sa pirated na pamamaraan na iyon, ang pakiramdam na iyon. Sa sobrang asar niya ay halos maubos siya ng dugo sa lahat ng galit na naramdaman niya. Hindi siya makatulog ng 3 araw pagkatapos noon. Boom! Tarat-tarat! Nagsalpukan ng 2 kamao. Lahat ng tao sa kanilang paligid ay napaatras ng ilang metro muli. Mayroon na ngayong 2 malalaking hukay sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanilang mga paa at maging ang estatwa sa ilalim ng lupa ay nabasag. Ang mga nakapaligid na kasangkapan ay nagkaroon din ng malubhang pinsala. Kasabay nito, maraming tao mula sa Amaryllis Tower at ilang miyembro na dumating para lumahok sa underground blackboxing na pagsusugal ang nakakita sa labanang ito at nagsimulang lumapit para manood. Ang mga mas matapang ay tumayo kasama si Travis at ang iba pa. Ang mga hindi kasing lakas ng loob nang makita nilang mas maraming tao ang nagkukumpulan, nagsimula na rin silang lumapit. Hindi nagtagal, napuno ng sardinas ang lugar. Ang pagturo ng daliri at mga talakayan ay hindi maiwasang nagsimula rin. Halimbawa, may nakakilala kay Joshua at nagulat na bumulalas, hindi ba Master Jones iyon? Siya ay gumawa ng isang personal na hitsura. Siya ang mas may kakayahang tao dito sa Amaryllis Tower. Sino ang binatang iyon? Ilang berdeng sungay. Nagbabaka sakali man lang siyang guluhin si Master Jones. Tanga, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Malinaw na nakikita na si Master Jones ang may dahado. Ang laban na ito ay mas matindi at kapana-panabik kaysa sa underground blackboxing. Pero, magbubukas ako ng betting pool.
Ang mga tumaya sa pagkapanalo ni Master Jones makakakuha ka ng 5 beses ng halaga na iyong tinaya, at para sa mga tumaya sa panalo ng binatang iyon, makakakuha ka ng 1.5 beses. Ano mang taya? May malamig at matigas na tingin sa mukha ni Joshua at nakaramdam siya ng pagkabigo sa loob. Nagamit na niya ang Furry Dragon First ng 3 beses sa maikling panahon. Bakit napakabilis? 3 galaw lang ang Furry Dragon Fist at lahat sila ay ninakaw ni Alex. Kapag ginamit ng basurang iyon ang pangalawang pamamaraan, nagdagdag siya ng iba sa halo. Matapos itong malaman ni Alex, agad siyang nawala ng interes. So, 3 moves lang pala ang Furry Dragon Fist. Nainas ako nito. Tapusin na natin dito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking pinabuting Furry Dragon Ascend. Isang suntok ang ibinato ni Alex. Nakakabasag ng lupa ang kanyang suntok, tila kayang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Ang nangingibabaw na aura ay agad na nakalock kay Joshua tulad ng mga alon na humahampas patungo sa kalangitan at ang pag-agos ng isang bagyo. Sa isang dagandong, lumipad si Joshua na parang bola ng kanyen na binaril mula sa isang kanyen. Ang mga taong nakatayo sa likuran niya na kinabibilangan ng hindi bababa sa 12 ng mga manunood, lahat ay naapektuhan ng suntok na ito. May nahulog at nabugbog ang buong katawan, namumula pa ang mukha. May nahulog at nabali ang braso. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1054. May nahimitay pa nga agad. Nagkaroon ng malakas na putok at lumitaw ang isang butas sa isa sa mga dingding ng Emerald List Tower. Nagulat ito sa ilang naglalakad sa labas. Blurred, umubo si Joshua ng isang subo ng dugo. Tinalo siya ni Alex gamit ang sarili niyang pamamaraan. Tumura siya nitong subo ng dugo dahil sa panlulumo na nararamdaman niya. Nagpakitaan ng awa si Alex sa huli dahil gusto niyang tanungin si Joshua kung nasaan ang ilang tao. Nasaan si Stephen Hendricks? Binigyan ni Alex ng masamang tingin ang nahulog na si Joshua mula sa kinatatayuan niya. Sino ang nag-utos sa iyong kidnapin si Stephen? Sa gitna ng masiglang pulutong, isang matabang lalaki ang nakatayo sa sulok. Ang kanyang mukha ay parang papel at maging ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang matabang lalaking ito ang boss ng produkto, ang Brilliant Ice Scar Removal Cream, si Frankie Lee. Nakuha ni Frankie ang mga tao upang imbestigahan ang Lush Cosmetics bago ito at nalaman na ang legal na kinatawan ay isang taong nagngangalang Maya Howards. Siya ay isang hindi kilalang kabataang babae at ang mga empleyado na mayroon siya sa pabrika ay tila hindi isang malaking bilang. Kung ikukumpara sa kanilang Brilliant Eyes, halos mga langgam sila sa kanilang elepante. Sa madaling salita, para silang madaling eye bully. Gayunpaman, mayroon silang napakagandang mga prospect. Dati, napilitan siyang pumirma sa isang kasunduan na ibenta ang 70% ng mga bahagi ng kumpanya kay Joshua sa presyo ng $1 sa ilalim ng panggigipit ni Joshua at ibibigay ni Joshua ang mga karapatang gumawa ng mga desisyon. Nagdulot ito ng pagdurugo sa puso ni Frankie. Gayunpaman, ngayon nakakita siya ng isang tao na bumagsak ng direkta sa Emerald List Tower para sa kapakanan ng Lush Cosmetics, at hindi lamang niya pinatay ang 3 sa mga nasasakupan ni Joshua, ngunit pinaubo pa niya ng dugo si Joshua at hindi na makatayo. Pakiramdam niya ay guguho na ang kanyang mundo. Kung hindi man lang niya kayang panindigan si Joshua, paano siya maglalakas loob na gawin ito sa isang taong naglakas loob na bumasag sa Emerald List Tower ng ganito? Ang taong ito ay isang Diyos ng pagkawasak. Master Jones, maaaring hindi mo ako lubos na kilala. I don't like to repeat the same question twice, mahinahong sabi ni Alex. Marahan niyang iniunat ang kanyang kamay at ang bakal na sledgehammer na 5 metro ang layo ay lumipad sa kanyang mga kamay na may kasamang whoosh. Marahas na ng inig si Gideon at ang iba pa nang makita iyon. Kung hindi nila ito nakita noon, nakita na nila ito ng malinaw ngayon. Ang pagpapalawak ng kanyang panloob na lakas palabas at pagpapalit ng chi energy sa isang bagay na nakikita ay tanda ng isang Grandmaster. Medyo nahihirapang tanong ni Travis kay Ana, sino sa mundo ang taong ito? Paano makukuha ni Sky ang isang tulad niya bilang subordinate? Binigyan siya ni Ana ng isang mapagmataas at nahihiyang sulyap.
Di ba sabi mo gusto mong makilala si Master Alex, kung hindi, mawawalan ng saysay ang buhay mo. Ngayon, nakilala mo na siya. Siya. Siya ang pumatay sa pamilyang Coleman ng Missouri at sa Grandmaster ng pamilya Coleman. Sina Travis, Jamie, at lahat ay tumingin kay Gideon pagkatapos nilang makabawi mula sa kanilang pagkagulat. Ang taong ito ay nakakaramdam ng panghihinayang hanggang sa kanyang mga buto. Ininsulto at kinutya niya ang isang Grandmaster. Walang makakainsulto sa isang Grandmaster. Iyon ay isang nakamamatay na pagkakasala. Sa sandaling ito, itinaas ni Alex ang sledgehammer ng mataas sa hangin. Binibigyan kita ng 3 segundo, kung hindi mo sasabihin, mahuhulog ang martilyo at mawawala ang iyong utak. Kinilig ang lahat ng nanunood. Kung ang gayong malaking martilyo ay tatama sa ulo ng isang tao, mawawala ang kanilang ulo, lalo na ang kanilang utak. 3. Siya yun. Hindi na nagabalang hinayaan ni Joshua si Alex na ituloy ang countdown at sumigaw habang nakaturo kay Frankie na nakatayo sa sulok. Siya ang boss ng Brilliant Eyes Pharmaceutical at ang humiling sa akin na kidnapin si Stephen. Agad na nabaling ang tingin ng lahat sa matabang lalaki matapos ang mga salitang iyon. Whoosh! Napaihi si Frankie sa kanyang pantalon dahil sa takot sa sandaling iyon. Sa open space na puno ng mga tao, ang amoy ng ihi ay kumalat sa hangin ng buong lugar. Mabilis na nahuli ni Anna ang lalaki. Sinulyapan ni Alex si Joshua, ngunit hindi niya ibinaba ang sledgehammer at sinabing, may isa pang tao, si Stacy Cooper. Nasaan siya? Sa sandaling sinabi niya yon, isang malamig at walang awa na boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob, nandito ako. Sino ka? Kabanata 10:55. Nandito ako. Sino ka? Malamig ang boses at parang mekanikal. Pagkatapos lumabas sa Amaryllis Tower ang isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na damit. Ang kanyang mga hakbang ay pantay-pantay habang siya ay naglalakad na may kahangahangang aura na tila tumutulo mula sa kanya. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung sino siya na hindi pa siya nakikita noon. Siyempre, isa rin sa kanila si Alex. Gayunpaman nang makita niya ang babae, kumislap ang kanyang mga mata at isang mapaglarong tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Stacy Cooper. Gulat na tawag ni Anna. Bilang middleman sa California Divine Constabulary, natural niyang binasa ang mga file at nakita ang mga larawan ni Stacy. Siya si Stacy Cooper. Tumango si Travis, kinumpirma ang impormasyon. Ngunit tila hindi siya isang taong nakulong dito. Komento ni Jamie. Parte din si Stacy ng Missouri Division kaya natural lang na magkakasundo silang lahat at pamilyar sa isa't isa. Nakangiting tumingin si Alex kay Stacy, hindi umiimik. Si Jamie ang muling nagsalita, Stacy, he's an elder from the California Division. Ang kanyang pangalan ay Alex at siya ay dumating upang tulungan kami sa pagliligtas sa iyo. Iligtas mo ako. Para saan man. Malamig na ipinikit ni Stacy ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Jamie na may mga mata na puno ng pang-aalipusta at detachment. Naging sanhi ito ng matinding tibok ng puso ni Jamie. Matagal nang may gusto si Jamie kay Stacy. Nag-aalalang sabi ni Jamie, ano bang problema mo, Stacy? May nagbanta ba sa iyo? Hindi mo na kailangang matakot, ito ay si Elder Alex at siya ay isang Grandmaster. Madali kanyang nailigtas. Tingnan mo, malapit nang mapatay si Joshua Jones, tama ba? Hindi mo na kailangang matakot. Habang nagsasalita siya, nakatitig siya sa mukha ni Stacy. Umaasa siya na may anumang uri ng bahagyang pahiwatig sa mukha nito na magsasabi sa kanya ng anuman. Gayunpaman, nabigo siya. Walang nagbago sa ekspresyon ni Stacy. Wala kahit isang kisap mata. Malamig na sinabi ni Stacy, mali ang investigasyon ng Divine Constabulary. Ang pagkasira ng pamilya Cullen ay walang kinalaman sa Amaryllis Tower. Walang nagbabanta sa akin at walang nagbabawal sa aking kalayaan. Nang sabihin niya yon, lahat ng miyembro mula sa Missouri's Divine Constabulary ay tumingin sa kanya, nanlalaki ang mata. Stacy, ano bang pinagsasabi mo? Napatapak ni Jamie ang kanyang mga paa sa pagkabalisa. Ang ebidensya na mayroon kami ay nagpapakita na ang pagkawasak ng pamilya Cullen ay nauugnay sa Amaryllis Tower.
Gayon din ang impormasyong ipinadala mo sa amin bago ito ay sumasalungat sa iyong sinasabi. Bago pa maputol ang communication natin, sinabi mo pa na may nangyari. Ano ang nangyari? Sagot ni Stacy sa parehong malamig na paraan, wala. Nagkamali kayong lahat. Sabik na sabik si Jamie to the point na naramdaman niyang nag-aapoy ang puso niya. Ang kasalukuyang Stacy ay tila hindi pamilyar na parang hindi na niya ito kilala. Walang kahit anong emosyon ang naramdaman niya. Bago ito, bagamat hindi sila girlfriend-boyfriend, napakaganda pa rin ang kanilang relasyon. Sumugod siya at inabot para hilahin siya. Walang sino mang umasa na biglang bumulaga si Stacy ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Jamie gamit ang isang whoosh dahilan para mapabalikwas ito sa kanyang puwitan sa sahig. She snorted coldly, "I'm warning you, layuan mo ako." Sa puntong ito parang naglalagay ng clown show ang Divine Constabulary sa harap ng publiko at nakaramdam sila ng kahihiyan sa labas at loob. Umagalpak ng tawa si Joshua. Naririnig mo ba iyon? Gulong-gulo ka lang sa Divine Constabulary, sadyang mali ang interpretasyon ng lahat sa iyong sarili. Naiisip mo ba na dahil lang sa may lisensya kang pumatay, magagawa mong mabiktima at mangapi ang iba? Mayroon pa ring mga matuwid na babaeng miyembro sa Divine Constabulary na handang menindagan para sa tunay na hustisya. Ngayon, kayong lahat mula sa Divine Constabulary, lumabas kayo. Pagkasabi niya noon, nahulog ang sledgehammer sa kamay ni Alex. Bas again. Bumaba ang bakal na martilyo sa kanyang ulo. Ang tinaguriang bayani ng henerasyon, si Joshua Jones, ay namatay ng walang anumang oras upang sabihin ang kanyang mga huling salita. Ikaw, pinatay mo siya. Galit na galit si Stacy. Hindi mo man lang ba narinig ang sinabi ko? Sinabi ko na ang kaso ng pamilya Cullen ay walang kinalaman sa Amaryllis Tower. Inihagis ni Alex ang sledgehammer sa tabi pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay at sinabi sa bangkay ni Joshua, "Noong ginamit mo ang Furry Dragon Fist, alam ko na ikaw ang muntik ng pumatay sa kapatid ko. Ikaw din ang pumatay sa aking mga tao kaya kinuha ko ang iyong buhay bilang kabayaran sa mga utang na ito." Isang masamang tingin ang lumitaw sa mukha ni Stacy at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy nang sabihin niya, "Kinakausap kita, hindi mo ba ako narinig?" Napatingin si Alex sa kanya ng masama. "Hindi ako makikipag-usap sa isang hayop. Kunin mo rito ang master na nasa likod mo. Kung hindi, ibababa ko ang buong gusaling ito. Sa susunod na sandali." Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1066. Gayunpaman, nakita niya ang tato sa likod ng kamay ng isang tuyong bangkay. Sa isang sulyap, hindi na siya kalmado. Napaka-pamilyar ng tato. Ito ay isang string ng mga salitang Latin. Kapag isinalin sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay ang dalawang salitang Stacy Cooper. Akala ni Anna hindi ito makikilala ni Stacy pero alam niya. Jamie. Jamie Dodd. Kasabay ng sinabi ni Anna, mas natitiyak niya na ang pinatuyong bangkay ay si Jamie Dodd mula sa Divine Constabulary ng Missouri. Malakas na tanong niya, hindi ba siya si Jamie Dodd? Bakit siya nandito? Paano siya? Habang nagsasalita siya, nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Kahit hindi niya boyfriend si Jamie, sa kaibuturan niya, may nararamdaman siya para dito. Noong una, gusto niyang natural silang maging mag-asawa. Walang gustong maging unang gumawa ng unang hakbang para isulong ang kanilang relasyon, ngunit hindi niya inaasahan na. Pagkatapos nun tumingin ulit si Stacy sa iilan pa. Lalo siyang nabigla. Ito. Si Captain Blair ba ito? Ay nako. Bakit si Captain Blair din? Isa siyang Earth expert. Paano siya namatay? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari dito? Sabihin mo sa akin. Mangyaring may magsabi sa akin. Sumunod si Stacy kay Anna at kinuha ang kanyang damit. Sagot ni Anna, "Stop asking. Ipapaliwanag ko kapag dumating na ang mga tao. Hindi, gusto kong malaman ngayon." "Sige. Dahil pinilit mo." Umiling si Anna. "Ito ay dahil ang iyong isip ay manipulahin. Sinabi mo sa kanila ang plano ng Divine Constabulary kaya naghanda sila ng maaga at nagtakda ng isang hindi matatakasan na bitag.
Natagpuan si Kapitan Blair at ang iba pa nang pumasok sila sa gusali. Pagkatapos, hindi. Inawi ni Stacy ang sariling buhok habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Siya iyon, ako ang nagpapatay sa kanila. Peace Cooper, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Masyadong matalino ang mga pamamaraan ng mga kalaban kahit na ako iyon, pareho ang resulta. Siya lamang ang makapag-aaliw sa kanya nang walang magawa. Gayunpaman talagang naglabas ng baril si Stacy nang wala sa oras sa sandaling ito. Itinutok niya ito sa kanyang noo at akmang hihilahin ang gatilyo. Hindi. Laking gulat ni Ana. Sa sandaling ito, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang sumipsip ng baril mula sa kamay ni Stacy kaagad. Si Alex ang lumabas mula sa loob at inagaw ang baril gamit ang espiritual na kapangyarihan nang makita niya itong sinusubukang magpakamatay. Sa isang kaluskos, ang baril sa kanyang kamay ay naging scrap metal. Malamig niyang sinabi, si Kapitan Blair, Jamie at ang iba pa ay namatay habang sinusubukang iligtas ka. Pumunta kami ni Ana para iligtas ka rin. Kung papatayin mo ang iyong sarili ng ganyan, hindi ba sila mamamatay para sa wala? Hindi ko ba mabibigo ang aking misyon sa pagkakataong ito? Kung sa mga unang pangungusap pa lang, nakaramdam pa rin ng init sa puso si Stacy matapos itong pakinggan. Gayunpaman, medyo nalungkot siya sa huling pangungusap ni Alex. Naisip niya, labas na akong malungkot at nasasaktan kaya gusto kong magpakamatay. Ngunit ang lahat ng iyong inaalagaan ay ang iyong misyon. Paano ka naging cold-blooded? Ang pagpatay sa sarili ko ay sarili kong negosyo. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Anong kinalaman sa akin ng hindi mo natapos na misyon? Sumak. Binigyan siya ni Alex ng isang mahigpit na sampal sa mukha nang hindi nagdalawang isip. Pagkatapos hinawakan niya ang buhok nito at walang awa na hinayla. Tingnan mo sila. Tingnan mo kung paano sila namatay at kung gaano kasakit ang kanilang nararanasan. Namatay sila dahil sa'yo. Ito ay dahil gusto nilang iligtas ka, ngunit sinipsip nila ang kanilang dugo at laman sa kanilang buong katawan ng sumasamba sa blood cult. Bilang miyembro ng Divine Constabulary of Missouri, hindi mo ba gustong ipaghiganti sila? Hindi ka pa naghihiganti, nagpapakamatay ka pa. Isa ka bang duwag na basura? Tapos masama talaga ang loob ko sa kanila. Nawalan sila ng buhay dahil sa pagsisikap na iligtas ang isang piraso ng She-T tulad mo at dahil din sa mayroon kang mabuting lolo. Kung hindi, isa ka lang pile ng shitty. Inihagis siya ni Alex sa lupa. Gusto mong magpakamatay? Oo naman. Pero kumain ka muna ng high heels mo. Pagkatapos mong kainin ang mga ito, wala akong pakialam kung mamatay ka o hindi. Yumuko si Alex at hinubad ang kanyang high heels. Tinurot niya ang panga niya at marahas na pinasok ang takong sa bibig niya. Kabanata 1057. Ang tinte na itim na buhok ni Ana ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ito ay hindi tulad ng kanyang buhok ay masyadong mahaba sa simula at ito lamang ay bahagyang lampas balikat haba sa karamihan, ngunit sa kanyang buhok na nakababa, ito ay nagdagdag ng isang dampi ng pagkababae sa kanya. Itong lalaking ito. Sinukli ni Ana ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok upang ayusin ito ng kaunti, namumula ang kanyang mga pisngi. Nalaman ni Alex na dahil naabot niya ang antas ng Divine Transcendence, ang kanyang mental power ay tumaas ng husto, at ang paggamit ng mga diskarte mula sa Ultimate Book of Medicine ay naging mas madali kaysa karaniwan. Ang mga buhol para sa Red Shackles ay nagawa ng maayos at ang espiritual na lock ay nakatutok sa Wraith Puppet kaya hindi ito makakatakas kahit na gusto nito. Marahil ay napagtanto ng Wraith Puppet ang paparating na panganib at ang mga pangit na katangian nito ay naging mas kakilakilabot. Ibinuka nito ang bibig niya at sumirit ng mariin. Si Stacy na nasa ilalim ng kontrol nito ay bumukarin ang bibig at gumawa ng abnormal na tunog. Pagwala. Isang bug zone ng itim na hangin ang lumabas mula sa kanyang bibig sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang red shackles sa mga kamay ni Alex ay naglabas ng pulang kinang sa parehong oras na itinulak pabalik ang itim na hangin.
Ang pulang glow ay naging isang malaking lambat na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na agad na nagbubuklod sa lahat ng itim na hangin kabilang ang Wraith Puppet sa likod ni Stacy. Kumigpit ang buhol. Ang Wraith Puppet ay nakompress sa isang maliit na bola na nakulong sa loob ng pulang lambat. Parang pulang bola ng sinulid. Nahuli ko na. Sa pagbukas ni Ana ng kanyang espiritual na mata, personal niyang nakita ang buong proseso kung paano nahuli ni Alex ang Wraith Puppet. Ito ay parehong nobela at isang kakilakilabot na karanasan, at tumingin siya kay Alex ng may maningning at nagtatakang mga mata. Kasabay nito, sa isang saradong sikretong silid sa ikalimang palapag sa ibaba ng Amaryllis Tower, isang matandang lalaki ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Itim na itim ang loob ng kanyang mga mata na walang bakas ng anumang puti. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umubo ng isang subo ng dugo. Pati ang dugong lumabas sa bibig niya ay itim. Maya-maya, unti-unting nawala ang dilim sa kanyang mga mata at ang kanyang mga mata ay bumalik sa mata ng isang ordinaryong tao. Tapos bigla siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng secret room. Gayon din, sa parehong oras, si Stacy ay mukhang isang robot na nawala ng lahat ng kapangyarihan. She stood rooted to the spot, blanko ang mga mata. Stacy. Anong nangyari sa kanya? Tumingin lahat kay Stacy ang mga miyembro mula sa Missouri's Divine Constabulary bago tumingin kay Alex. Ayos lang. Siya ay kontrolado lamang ng isang taong masama. Ngayong naalis na ang daluyan, wala na ang puwersang nagtutulak sa likod nito, ngunit hindi pa nakakabawi ang kanyang pag-iisip, sagot ni Alex, na isinabit ang pulang bola ng sinulid sa kanyang sinturon na parang isang alahas. Makaka-recover pa ba siya? Nagtatakang tanong ni Jamie. Siyempre. Kaagad na naghahanda si Alex na gamitin ang 7 Needles of Exorcism para ibalik ang isipan ni Stacy, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura ng mamamatay tao sa susunod na sandali na mabilis na umakyat mula sa lupa. Sa isang iglap, narating na nito ang unang palapag ng Amaryllis Tower. Sa ilang sandali, isang napakalaking pressure ang bumagsak sa buong Amaryllis Tower. May malakas ding amoy ng dugo na napakalakas na duduwal at gusto na nilang samuka. Darating na ang totoong master. Umatras. Itinulak ni Alex si Stacy kay Jamie pagkatapos ay hinayla pabalik si Ana hanggang sa mga dingding. Wala talagang pakialam si Alex kay Stacy. Gayunpaman, ito ay ibang bagay kay Ana. Malakas na tumibok ang puso ni Ana nang hilahin siya ni Alex sa kanyang kamay at hindi niya maiwasang isipin, itong lalaking ito, hindi niya pinansin si Stacy Cooper, ang apo ng 9th Division Commander ng Missouri, at sa halip ay mas nag-aalala tungkol sa kaligtasan ko. Interesado din ba siya sa akin? Bakit ko ginamit ang salitang din? Siguro dahil marami siyang babae. Hindi akalain ni Alex na mag-iisip si Tigress Ana ng mga walang katuturang bagay na tulad nito sa sandaling ito. Ano ba ang ginagawa niya? Nagulat siya sa malakas na amoy ng dugo na nakasabit sa hangin. Sa pagmamasid pa lamang sa kanyang third eye, malinaw na niyang nararamdaman ang malaking sama ng loob na naipon sa hangin na umaamoy ng dugo. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1058. Itong lalaking ito, ilang tao sa mundo ang napatay niya. Kahit na hindi papatayin ng Diyos ang ganitong uri ng tao, gagawin niya. Boss, ano ang darating? Bakit ba napakabango ng dugo sa hangin? Maaaring ito ay isang demonyong magsasaka. Kinakabahang tanong ng isa sa mga miyembro mula sa dibisyon ng Missouri. Ang mga tao sa Amaryllis Tower ay nagkalat sa takot mula sa stomp na ginawa ni Alex at wala ni isang tao ang patuloy na humahadlang sa mga tao mula sa Divine Constabulary sa sandaling ito. Hindi ba nila nakita ang dakilang kapangyarihan na ipinakita ng isang Grandmaster at Elder ng Divine Constabulary? Hindi ba ito katumbas ng paghuhukay ng sarili nilang libingan kung patuloy silang mananatili? Gayunpaman, mayroon pa ring isang tagalabas na naroroon. Ito ay si Frank Lilly, ang may-ari ng Brilliant Eyes Pharmaceutical. Matapos siyang mahuli ni Ana, si Frankie ay nakaposa sa rehas ng hagdan. Sa kakaunting kakayahan na mayroon siya, paano siya makakatakas?
At ngayon kahit na ang isang Grandmaster na tulad nito Alex ay umatras sa panlabas na pader na para bang siya ay haharap sa isang malaking kaaway habang siya ay nakalock pa rin sa lugar ng handrail. Siya ay nababalisa at walang tigil ang pagbuhos ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Malakas niyang pakiusap kay Ana, pakawalan mo ako, pakiusap ko sa iyo. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Gayunpaman, walang tumugon sa kanya. Tinawakan ni Ana ang kamay ni Alex. Nakatuon ang kanyang mga mata sa malalim na kalaliman ng Emerald Tower. Sabi ni Alex sa mahinang boses, you better leave. Kung mas malayo ka, mas mabuti. Ngunit huli na. Isang pulang anino ang sumugod sa bilis ng kidlat na lumabas mula sa loob sa lobby ng Emerald Tower sa isang iglap at tumayo sa harap ng lahat. Tiniranggan din nito ang daan patungo sa mga pintuan. Aalis. Pero, saan ka pupunta? Isang boses ang umalangaw-ngaw. Ang pulang anino pala ang matandang nagmamadaling lumabas sa sikretong silid sa ibaba ng tore. Nilaibat ng kanyang mga mata ang lugar, sa wakas ay dumapo kay Alex. Ikaw, ang humarap sa ghost doll ko. Ibigay mo kagad, at baka mag-iwan pa ako ng tuyong bangkay ng katawan mo. Kadalasan kapag sinabi ito ng ibang tao, sasabihin nila, iwanan mong buo ang iyong bangkay. Sinasabi niya sa kanya na mag-iiwan siya ng isang mummified na bangkay ng direkta. Napatingin si Alex sa matanda, lalong tumindi ang pagpatay sa loob niya. Gamit ang kanyang third eye, nasabi niya sa isang sulyap na abot langit ang hinaing sa loob ng matanda. Higit sa lahat kung saan ang iba na nasangkot sa napakaraming naagrabyado na mga kaluluwa ay karaniwang patay na sa puntong ito, hindi lamang buhay pa ang matandang ito, ginawa pa niya silang lahat sa kanyang kapangyarihan. Ito ay dahil ang matanda ay may dugo ng lahat ng sama ng loob na espiritu sa kanya. Naiinom niya ang dugo ng mga taong iyon noong sila ay nabubuhay pa at kinuha ang kanilang mga kaluluwa pagkatapos ng kanilang kamatayan, na ginawa silang mga wraith puppet upang maging bahagi ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa sandaling ito, mayroon siyang halos 3,000 wraith puppet sa kanyang tabi. Anong klaseng ideya ang naisip ng lalaking ito? Ang taong ito ay pumatay ng hindi bababa sa 3,000 tao. Nilamon niya ang mga ito ng sariwa noong nabubuhay pa sila at hinayaan silang mamatay sa matinding sakit. Ito ay lubhang malupit. Isang kakilakilabot na kasalanan. Para patuloy na mabuhay ang ganitong uri ng tao, ito ay isang mantsa sa buong sangkatauhan. Karapat-dapat kang mamatay. Malamig na tumalsik si Alex. Malamig na ngumuso ang matanda. Ayoko. Maaari mong ibigay ang iyong bangkay sa halip. Pagkasabi noon, naging pulang anino siya sa isang galaw lang at inabot ang kanyang mga kamay para sunggaban si Alex. Ang bilis naman. Ni hindi ko makita ang anino niya. Gulat na bulalas ni Jamie. Mabilis na kumilos ang matanda kaya nag-iwan na lang siya ng mahaba at pulang anino pagkatapos niyang gumalaw. Hahaha, kuya. Mayroon kang magandang katawan at magiging masoner ang alipin ka sa hinaharap. Bigyan mo ako ng dugo. Ang matanda ay nasa anino pa rin, ngunit hindi siya huminto at piniling bilugan si Alex sa mabilis na bilis. Ang dagwang aura ay tumagas mula sa kanyang katawan, ang malademonyong mahika ay lumundag, tila isang gulong ng kotse na parang baliw. Sampal. Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa sandaling ito at malinaw na narinig ito ng lahat ng miyembro ng Divine Constabulary. Ang anino na umiikot sa paligid ni Alex ay biglang tumigil at ang katawan ng matanda ay bumagsak sa lupa na parang itinapon na basura. Kabanata 1059. Sa pagtingin sa matandang lalaki sa lupa na tila isang patay na hayop, si Ana at ang iba ay hindi nakaimik. Kanina lang umiikot kay Alex parang naglalagablab na gulong. Nagpapatawa lang naman siya, diba? Siya ay prattling tungkol sa kung gaano siya kahusay at ngayon siya ay nahulog sa pamamagitan lamang ng isang sampal. Tumawa ng malakas si Gideon at sinabing, so, ang matanda ay isang walang kwentang tao. Akala ko isa talaga siyang matandang demonyong magsasaka. Tinakot niya ako na muntik ko nang maiihi ang pantalon ko kaya pinaglalaroan niya lang tayo. Pagkasabi niya noon ay biglang kumislap ang matandang nasa lupa at naging madugong anino na wala sa kinalalagyan nito. Tingnan mo. Tawag ni Travis. Masama ang kutob niya sa nakita niya.
Gayunpaman, huli na. Ang pulang anino ay pumulupot kay Gideon na binuhat siya mula sa lupa sa susunod na segundo. Napasigaw si Gideon sa gulat na biglang huminto halos kaagad. Nakita na lamang ng iilan sa kanila ang pulang anino na umiikot sa isang mabilis na takbo sa hangin at pagkatapos ay isang bagay ang nahulog sa lupa pagkaraan ng ilang sandali. Sa isang sulyap nakita nilang katawan iyon ni Gideon. Ito ay naging isang mummified na bangkay. Ang lahat ng dugo ay sinipsip ng tuyo. Sumigaw si Ana sa takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang gayong nakakabaliw, brutal na paraan ng pagpatay sa isang tao ay hindi narinig at higit sa lahat, ito ay napakabilis. Nasa tabi mismo ng mummified na bangkay si Frankie at ibinuka niya ang kanyang bibig, gustong sumigaw. Gayunpaman, alam niya sa loob na hindi niya magagawa. Kung maakit niya ang atensyon ng matandang diablo na iyon, siya ay tapos na. Mariin niyang kinagat ang kamay para pigilan ang sarili sa pagsigaw sa huli. Nang matapos ang matandang demonyo kay Gideon, muli siyang tumayo sa lupa, buo na naman ang katawan niya at mas malakas pa ang dagwang aura sa paligid niya kaysa dati. Ang 3,000 sama ng loob na espiritu sa paligid niya ay nagpakawala ng matinding hiyaw. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim at mukhang nakakatakot at kakaiba. Brat, hindi ko inaasahan na narating mo rin ang Divine Transcendence Realm. Minamaliit kita, ngunit ito ay mas mabuti. Kapag nilamon ko na ang iyong laman at dugo, ang aking Shadow Blood Demon Arts ay makakaakyat na sa ibang antas. Haha, mas nasasabik ako kapag iniisip ko ito. Malamig na ngumuso si Alex, hindi umimik bilang tugon. Nagbago ang mukha ni Travis nang marinig iyon. Shadow Blood Demon Arts. Kayo ba ang mga labi ng mga sumasamba sa Blood Cult? Tumawa ng masama ang matandang demonyo. Paano kung ako nga? Naisip mo ba na napakadaling sirain ang mga sumasamba sa Blood Cult? Hindi magtatagal bago muling babangon ang Blood Cult at sakupin ang Amerika. Magkakaroon tayo ng lahat ng 72 pamilya mula sa 6 na paksayon sa Golden Era upang bayaran ang halaga ng kanilang dugo. Nang sabihin niya yon, mas naging seryoso ang mukha ni Travis kaysa dati. Tapos tinuro ng matandang demonyo si Alex. Ngayon, ikaw ang handog na ibibigay ko para sambahin ang Blood Cult. Malakas niyang tinapakan ang kanyang paa sa lupa at lumabas sa kanyang katawan ang 3 multo. Mayroong kabuo ang 4 na bilang-bilang karagdagan sa kanyang sarili at lahat sila ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Alex. Sa ganoong misteryosong pamamaraan, nagulat ang lahat mula sa Divine Constabulary at sunod-sunod silang sumigaw sa pagkagulat. Paano naging martial arts pa ito? Kahit na ito ay isang martial arts grandmaster, nagdududa na magkakaroon sila ng isang mahiwagang pamamaraan tulad ng paghahati ng kanilang mga katawan ng ganito. Ang higit na ikinalito ni Travis at ng iba pa ay ang lahat sa kanila ay mukhang may matitibay na katawan at hindi nila matukoy kung alin ang peke at totoo. Mukha talagang may 4 na dugong demonyo dahil lahat sila ay pareho at totoo. Nagkaroon ng matinding pressure mula sa 4 at ang duguan, demonyong enerhiya, pati na rin ang napakapangit na masamang aura ay bumuhos mula sa kanila. Ang 4 na mahiwagang anino ay gumalaw sa napakabilis na bilis. Ang kakaibang katangian ng Shadow Blood Demon Arts ay ang bilis nito. Kaya hindi talaga makita ng lahat ng nasa eksena ang nangyayari sa harapan nila. Kalimutan ng tungkol kay Travis at ang iba pa kahit si Ana na nakatayo sa likod ni Alex ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Naramdaman na lang niya ang braso ni Alex na pumulupot sa kanyang baywang na nagbibigay sa kanya ng nakakamangha na secure na pakiramdam. Pakiramdam ko habang nasa paligid siya walang mangyayari sa kanya kahit na bumagsak ang langit. Boom! Tarat-tarat! Isang pagsabog ng espiritual na enerhiya ang sumabog. Sinundan ito ng malutong, malinaw, sample. Sa sumunod na sandali, nawala ang 4 na mahiwagang anino, isa na lang ang naiwan. Ang matandang demonyo ay bumagsak muli sa lupa tulad ng dati. Lumuwa siya ng mga subo ng dugo nang buksan niya ang kanyang buwan. May ilang ngipin pa nga ang nahalo dito. Pumangon ang matandang demonyo. Itim pa rin ang kanyang mga estudyante, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Imposible.
Paano mo nalaman ang tunay kong katawan? Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang may natapakan ng kanyang panghabang buhay na pananampalataya at ang kanyang mundo ay ganap na gumuho. Ito ay malinaw na napakalakas na Shadow Blood Demon Art. Paano ito magiging walang silbi sa harap ng taong ito? Tumayo si Alex sa kinaroroonan niya at sinabing, hindi ko nakita ang tunay mong katawan. Kung gayon, paano mo? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1060. Dahil mas mabilis ako kaysa sa iyo. Ano? Sabay-sabay kong binugbog ang 4 na anino mo. Who cares kung sino sa inyo ang peke o totoo? Ano ang silbi ng malaman iyon? Kung ay ba't ang sulok ng labi ng matanda at pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng 1,000 critical na hit. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay tumaas sa susunod na sandali at lahat ng 3,000 Wraith Puppet ay sunod-sunod na umungal, pumipihit at nagsanib upang bumuo ng isang higanteng Wraith Puppet na hindi bababa sa 5 metro ang taas. Bukod dito, iba ang papel na ito sa mga nauna. Ito ay isang pisikal na pagpapakita. Hindi na kailangan ng espiritual na mata. Kahit ang mga ordinaryong tao ay nakikita ito ng kanilang mga mata. Dagendong. Ang dambuhalang Wraith Puppet ay umungal. Bumuka ang bibig nito ng malawak, itim na hangin ang umaagos pasulong. Ah! Ano iyon? Ito. Mukhang isang demonyo, Blood Devourer, mula sa Blood Cult. Si Travis na mas may kaalaman sa bagay na ito, ang tumawag. Sa harap ng isang supernatural na kaaway, ang mga tao mula sa Divine Constabulary ay nanginginig. Nahihina si Frankie Lee sa kanyang pantalon at mahigpit na hinawakan ni Ana ang mga braso ni Alex. Okay, fine, si Alex mismo ay nagulat din. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap niya ang gayong pag-iral na may napakalaking mahiwagang enerhiya. Nabawi na naman ng matandang demonyo ang kanyang kumpiyansa. Brat, dapat kang makaramdam ng karangalan na ikaw ang unang namatay sa kamay ng aking dugo. Mula ngayon magiging bahagi ka na nito at mag-aambag sa Blood Cult. Patayin siya. Nag-transform ang Blood Devourer sa isang pula Blood Light Beam sa ilalim ng kanyang utos at binaril sina Alex at Ana. Ang mukha ni Ana ay kasing putla ng papel at sinabi niya sa isang nakakatakot na boses, Alex, anong gagawin natin? Inawakan siya ni Alex sa isang braso at itinaas ang isa pang kamay sa itaas ng ulo niya. Bumulong siya, mayroon akong espada na maaaring tumagos sa Sansinukob. Siya ay nagsasalita tungkol sa Dragon's Bane of 36. Ang unang espada, ang espada ng universo. Ito rin ang unang sword formation na nagawang basagin ni Alex at ang katumbas nitong Dragon Bone Sword. Sa sandaling lumitaw ang espada para bang lumitaw ang Milky Way at nakasabit sa itaas nila at kahit na ang mga bundok sa mundo ay gumuho nang makita ito. Swish! Nahati sa kalahati ang 5-meter high Blood Devourer. Pagkatapos ito ay nagkalat, bumalik sa hindi mabilang na Wraith Puppet at tumakas pabalik sa gilid ng matanda. Natigilan sandali ang matandang demonyo, nanginginig ang galit sa buong pagkatao niya. Ang espada ni Alex ay direktang naputol ang kanyang mga puppet at nagastos sa kanya ang kalahati ng halagang mayroon siya sa mga iyon. Dumyugo ang kanyang puso sa naisip. Ang mga tao mula sa Divine Constabulary na nakakita ng gayong dominanteng espada ay labis na nabigla. Bumaling sila kay Alex, nakatingin sa kanya na para siyang darating ng isang mesiyos. Ah! Ikaw bastard, lumagpas ka na sa linya. Nag-hysterical ang matandang demonyo. May kailangan siyang gawin. Buhay niya ang nakasalalay dito. Gayunpaman, ang unang target na pinagtutuunan niya ng pansin ay si Travis. Kailangan niya ng sariwang dugo at karne. Si Travis ay isang Earth Rank Warrior at ang kanyang enerhiya ng dugo ay napakalakas. Umalis. Inilayo ni Alex ang Dragon Bone Sword at malakas na nagbabala habang naghahanda sa paghahagis ng Thunder Palm Mantra. Dahan-dahang Wraith Puppet ang dumagsa sa paligid niya nang sabihin niya iyon at para protektahan si Ana, wala siyang paraan para magbigay ng tulong. Ang maliit na yugto ng pagkaantala ay naging dahilan upang mahuli si Travis ng Blood Shadow Demon Arts ng matandang demonyo at agad na naging isang mommy.
Ngunit ang matandang demonyo ay galit na galit at hindi nasiyahan doon. Nang makita kung paano nagtipon-tipon ng iba pang miyembro ng dibisyon ng Missouri, pinagsama-sama niya silang lahat. Basag, tumalsik. Bukod kay Stacy, isang patay na naglalakad, ang bawat miyembro mula sa dibisyon ng Missouri ay nilipol. Kasabay nito, biglang may naramdaman ang matandang demonyo at biglang lumingon, nanlalaki ang galit ng mga mata. Nalaman niya na kahit papaano ay nakuha ni Alex ang kanyang mga kamay sa isang stake of exorcism, pati na rin sa isang babaeng ghost general, at nilalamon ang kanyang wraith puppets. Nakalunok na sila ng daan-daang mga ito nang makita niya ito. Kabanata 1061. Dagendong. Sa galit, ang matandang demonyo ay nagpakawala ng isang malakas na dagendong at marahas na tinapakan ang kanyang paa. Ang ninuno ng demonic blood, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Bigla siyang nagluwa ng isang bilog at dagwang perlas mula sa kanyang bibig. Nang lumitaw ang perlas, ang mga wraith puppet na iyon ay nagsisiksikan sa dagwang perlas na parang mga tadpoles na natagpuan ang kanilang ina. Kasabay nito, ang mahiwagang butil sa loob ng upper energy core ni Alex ay commandant. Tila labis itong naakit sa dagwang perlas. Nang walang ginagawa si Alex, isang walang kapantay na enerhiya ang bomb-alot dito. Buzz. Ang buong Amaryllis Tower ay tinangay ng kapangyarihang ito. Ibinuka ng matandang demonyo ang kanyang bibig at lalamunan na sana ang dagwang perlas na sumipsip ng lahat ng wraiths. Sa kanyang pagtataka, ang pulang-pula na kumikinang sa dagwang perlas ay biglang nagdilim pagkatapos ng enerhiyang iyon. Kanina, may halimaw na demonyong enerhiya dito ngunit ngayon kalahati ng enerhiya ay nawala bigla. Buzz. Buzz. Kagad pagkatapos, ang butil sa upper energy core ni Alex ay gumawa ng dalawa pang magkasunod na pag-alog. Maliwanag dahil iyon sa dagwang perlas. Sa tatlong energy shocks, ang pulang-pula na glow at ang demonyong enerhiya sa dagwang perlas ay ganap na naglaho, naging isang mapusyaw na gintong perlas. Ano ang nangyayari? Natigilan ang matandang demonyo. Ang perlas na iyon ay isang banal na artifact na naiwan ng dating pinuno ng kulto ng Blood Cult, ang ninuno ng Blood Cult. Ito rin ay isang sagisag ng kanyang buong paglilinang. Tinugol niya ang buong buhay niya sa paglilinang nitong madugong perlas. Mas mahalaga pa ito kaysa sa sarili niyang buhay. Gayunpaman, ang demonyong enerhiya na kanyang nililinang sa loob ng maraming dekada sa madugong perlas na ito ay naglaho ng walang bakas. Higit sa lahat, paano naging gintong perlas ang dagwang perlas? Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan sa lahat. Sa susunod na sandali, ang ginintoang perlas ay aktwal na bumaril papunta sa upper energy core ni Alex na may isang whoosh at nakuhanan pagkatapos maakit ng misteryosong butil sa kanyang upper energy core. Ang dagwang demonyo kong perlas. Ang matandang demonyo ay nagluwa ng isang bibig ng dugo. Nagulat din si Alex. Ang butil sa kanyang upper energy core ay maaaring talagang manghuli ng mag-isa sa pamamagitan ng direktang pag-agaw ng kayamanan ng iba bilang sarili nito. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na paningin, nakita niya na ang gintong perlas ay mas maliit kaysa sa itim na butil ng kalahati. Magkatabi lang sila. Kinakain ng itim na butil ang gintong perlas at mabilis na sumanib dito. Kasunod ng unti-unting nawawalang gintong perlas, ang matandang demonyo ay nagluwa ng mas maraming dugo. Parang puno pa siya ng energy kanina. Sa isang kisap mata siya ay naging isang namamatay na tao. Dahan-dahang naglakad si Alex at sinabing, "Matanda, nakapatay ka ng napakaraming tao at nakasipsip ng napakaraming dugo at laman. Naiisip mo na ba ang isang ending na ganito sa oras na iyon?" Ang matandang demonyo ay lumuhod sa lupa. Ang madugong perlas na iyon ay ang kayamanan ng kanyang buhay. Ginugol niya ang halos buong buhay niya sa paglilinang nito sa kanyang katawan, kaya ang perlas ay konektado sa kanyang buhay matagal na ang nakalipas. Ngayong kinakain na ang dagwang perlas, mabilis ding naubos ang puwersa ng kanyang buhay. Hindi man siya mamatay, masisira ang kanyang sigla. Pinunasan niya ang dugo sa bibig niya. "Binata, ang aking blood cult ay walang hanggan at hindi masisira. Ang aking mga alagad ay nasa buong mundo. Magbabayad kayong lahat para sa presyo." Binigyan niya ng nakakamatay na titig si Alex habang gumagawa siya ng selyo gamit ang dalawang kamay.
Ang kanyang itim na mga mata ay naging mga dagwang pupil na para bang sinusunog ito ng apoy. Nakikita ni Alex ang sarili niyang anino sa pamamagitan ng kanyang mga mag-aaral. Hahaha. Binata, ikaw ay minarkahan ng aking bloodthirsty demonic pupils. Hahanapin ka ng iba pang blood cult. Ang kulto ng dugo ay walang hanggan at hindi masisira. Sa pamamagitan ng aking dugo, iaalay ko ang aking buhay na walang hanggan. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1062. Buzz. Tunay na nag-aalab ang apoy ng demonyo sa kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nasunog sa isang tumpok ng abo na mabilis mula sa loob palabas. Tiningnan ito ni Alex ng walang kapantay na seryosong ekspresyon. Nanginginig pa nga si Anna Coleman sa takot at niyakap ng mahigpit ang katawan ni Alex na parang nakakahanap lang siya ng katiwasayan sa ganitong paraan. Patay na ba siya? Nangangamba siyang tumingin sa tumpok ng abo. Patay na siya. Wala na ang kanyang kaluluwa. Tumanggo si Alex. Biglang tumalikod si Anna at sinunggaban siya, niyakap siya ng mahigpit. Maliban sa pang-api ng kanyang katawan, ramdam din ni Alex ang kanyang mga takot. Bilang isang ordinaryong martial artist na tulad niya, anuman ang naranasan niya noon ay nagpabaligtad sa kanyang pananaw sa mahigit 20 taon. Yakapin mo ako ng mahigpit. Hindi kumikibo si Alex. Sandali lang, please. Marahan niyang pakiusap. Saglit na nag-iisip si Alex bago bumantong hininga at inilagay ang mga kamay sa bewang niya. Siya ay malambot, mabango at mabango. Tanong ni Alex, narinig mo na ba ang tungkol sa blood cult? Umiling si Anna. Narinig ko lang ang tungkol sa satanic culto. Hindi ko alam kung ito ang blood cult. Satanicong culto. Bigla niyang naalala na minsan niyang narinig ang tungkol sa dalawang salitang satanic cult mula sa Coleman of Missouri, Terence Coleman sa lugar ng Michigan Stormers. Bukod dito, gusto niyang suruan si Alex bilang kapalit ng satanic culto. Tawagan mo si Captain Sky. Sabihin din sa kanya kung ano ang nangyari sa Divine Constabulary sa Missouri. Sabi ni Alex kay Anna. Saka lang binitawan ni Anna si Alex at tinawagan si Sky. Tungkol naman kay Alex, pumunta siya para gamutin si Stacy Cooper habang papunta siya. Si Richie. Sa sandaling ito, nakikipag-inuman si Sky kasama si Zachary Xavier. Sinabi ni Zachary, Sky, ang presidente ng Constabulary ay matanda na ngayon kasama ng pagdurusa ng karamdaman, ang kanyang mga araw sa pamamahala ng Divine Constabulary ay nagiging mas maikli. Baka isang araw, magretiro na siya. Ngayon, sa loob ng 4 na mahusay na tagapag-alaga, maliban sa aking sarili bilang ang pinakawalang kakayahan, ang iba pang 3 ay gustong makipagkompetensya para sa posisyon ng Pangulo. Ang labanan sa pagraranggo sa pagtatapos ng taon ay maaaring isang pagkakataon. Pagdating ng panahon, maglalaban sila sa isa't isa at walang kapayapaan sa Divine Constabulary. Pulong ni Sky, mukhang napaka-ambisyosa ng 3 pa, di ba? Napabuntong hininga si Zachary at sinabing kung hindi dahil sa pressure mula sa prestihiyo ng Pangulo, mag-aaway na sana ang 3 iyon hanggang sa bumaligtad ang langit. Lalo na si Sean Baker, ambisyoso siya. Hindi lang niya gustong maging presidente pero baka may gusto pa siyang higit pa riyan. Nagulat si Sky. Sa loob ng Divine Constabulary, maliban sa presidente ay isang veteranong Grandmaster, ang 3 pang iba mula sa 4 na mahusay na tagapangalaga ay mga Grandmaster, na naiwan lamang si Zachary bilang isang kalahating hakbang na Grandmaster. Siya ay isang Grandmaster noong una. Gayunpaman, muntik na siyang bugbugin hanggang mamatay sa isang mahalagang misyon pagkaraan. Kahit na nakaligtas siya, ang kanyang cultivation realm ay nabagsak. Ito na ang limitasyon para makabawi siya bilang isang half-step Grandmaster. Patuloy ni Zachary, sa rangkang battle, it's not only a fight among your respective divisions but also a fight among the Guardians in which I'm not going to mention anymore. Matapos ang katapusan ng taon, dapat akong bumaba sa aking posisyon bilang isang tagapag-alaga. Ano ang tingin mo kay Alex Rockefeller? Napatulala si Sky. Plano mo bang gawing guardian si Alex? Tama iyan. Ang batang ito ay sapat na mapalad na ikaw ang napili. Umiling si Zachary. Ikaw ay mali.
Siguradong hindi isang lalaking walang talento si Alex. Nakita mo rin ang palaso ng kanyang tiyahin sa huling pagkakataon. Sa aking opinyon kahit na ang Pangulo ay nasa ganitong antas din sa pinakamahusay. Ang pagpapabeya kay Alex na maging tagapag-alaga ay talagang mapanganib para sa kanya. Naguguluhan si Sky. Nag-aalala ka ba na ang tatlo pa ay maaaring maging mahirap para kay Alex? Humigop ng alak si Zachary. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang pambihirang ningning. Ayokong maging guardian si Alex. Gusto ko siya ang maging presidente ng constabulary. Nagulat talaga si Sky. Kinaladkad niya si Alex sa Divine Constabulary. Sa buong bilang 3 buwan na ba ang nakalipas? Ang ibang tao ay hindi pa tapos sa kanilang probation period pero gusto talaga ni Zachary na siya ang maging presidente. Ang ideya ay sadyang matapang at hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, dumating ang tawag ni Anna. Si Kapitan Sky, ang Divine Constabulary sa Missouri ay may problema. Anong gulo? Nagkamali ang pagliligtas. Oo. Patay na silang lahat. Ano? Sino ang patay? Patay na si Stacy Cooper. Hindi patay si Stacy Cooper ngunit ang iba ay patay na lahat. Kabanata 1063. Ano ang sinabi mo? Napatalon si Sky sa gulat at binaliktad ang wine glass sa harapan niya. Tumalsik ang pulang alak ngunit walang nagmamalasakit. Si Zachary ay isang kalahating hakbang na Grandmaster kaya malinaw niyang naririnig ang lahat. Nag-iba din bigla ang ekspresyon niya habang nakasimangot. Kilala niya ang taong nanguna sa kaso sa Divine Constabulary ng Missouri. Ito ay si Travis Blair, isang Earth Rango na martial artist pati na rin ang kanyang direktang subordinate. Kahit medyo magaspang siya at medyo may depekto sa kanyang pagkatao, satisfactory pa rin siya sa ibang aspeto niya. Hindi bababa sa walang problema sa kanyang katapatan sa Divine Constabulary. Agad na tanong ni Sky, ano ba talaga ang nangyari? Paano si Alex Rockefeller? Okay lang ba siya? Pagkatapos noon, narinig niya ang boses ni Alex. Magaling ako. Sabi ni Anna, ang amo ng Emerald Lease Tower, si Joshua Jones ay isang advanced earth na martial artist. Ngunit, ang pinakadakilang pag-iral sa Emerald Lease Tower ay hindi si Joshua Jones kundi isang matandang demonyo na sumasamba sa blood cult. Ano ang sinabi mo? This time, si Zachary naman ang tumili. Kinuha niya agad ang phone sa kamay ni Sky. Anna Coleman, ako si Zachary Xavier. Sabihin mo sa akin, miyembro ba talaga ng blood cult ang kalaban? Oo, siya mismo ang umamin. Nakilala siya ni Kapitan Blair sa simula. Nasaan siya? Patay na siya. Matapos siyang talunin ni Alex, nagpakamatay siya. Ipasa ang telepono kay Alex Rockefeller. Pakihintay. Iniligtas ni Alex si Stacy Cooper. Makalipas ang 3 minuto, saka lang kinuha ni Alex ang telepono. Nagising si Stacy mula sa isang tulala parang kahoy na estado sa sandaling ito. Pagkagising niya at pagmasdan ng paligid, napatulala siya. Tumabi si Alex at bumulong, her mind has been manipulated. Ang mga tao mula sa Emerald Lease Tower ay nakapaghanda na noon pa man. Ang mga tao mula sa Divine Constabulary ng Missouri ay tinambangan sa sandaling pumasok sila. Hindi ako malinaw tungkol sa blood call. Malamang ay Grandmaster ang taong iyon. Ang mga taong pinatay niya ay naging mga tuyong bangkay. Sa tingin ko mas mabuting pumunta kayo. Hindi niya ibinunyag ang maraming detalye ng labanan. Nang ibalik ni Alex ang telepono kay Anna, bumulong ito, Anna, huwag mo nang banggitin ang anumang detalye tungkol sa labanan kanina, lalo na ang mga bahaging kinasangkutan ko. Kapag nagtanong si Captain Sky o Guardian Xavier mamaya, sabihin mo lang na ginawa mo, hindi makakuha ng isang malinaw na pananaw. Seryoso siyang tinignan ni Anna. Sige. Pero sa isang kondisyon. Manalangin sabihin. Gusto kong ikaw ang maging mentor ko. Sigurado ka ba? O pwede ba akong sumali sa sekta mo? Pwede ba kitang maging senior? Parang waltz floor lang. Kung gayon, ako na lang ang magiging master mo. Ang isang junior ay higit pa sa sapat. Maaari silang magsimula ng away kung napakarami nila. Kinagat ni Anna ang sariling ngipin. Kahit na siya ay bahagyang nag-aatubili.
Gaano kasarap magkaroon ng senior. Gayunpaman, nasabi na niya ang mga salita, huli na para bawiin niya ang kanyang mga salita. Agad siyang napaluhod kasabay ng isang kalabog. Disciple, Anna Coleman, batiin ka't guro. Natigilan si Alex. Hindi niya inaasahan na ang Tigress na ito ay magiging napakabilis at mahusay. Walang magawa niyang sinabi, bumangon ka. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumuha siya ng tableta at ipinasa kay Anna. Hindi pa ako nagkaroon ng alagad. Ikaw ay itinuturing na aking unang alagad. Ayon sa karaniwang kasanayan, narito ang isang regalo ng apprenticeship para sa iyo. Uminom ka ng tableta pagkatapos mong makabalik. Ano ito? Isang marrow washing pill. Makakatulong ito sa paglilinis ng utak mo. Salamat, Master. Maingat niyang iniligpit ang tableta. Pagkatapos noon ay hinalikan niya si Alex sa labi. Sa sandaling iyon, napatulala si Alex. Ako ang iyong Panginoon, paano mo? Sumagot si Anna, at ako ay iyong disipulo. May problema ba kung halikan ng aking amo bilang pasasalamat? Katulad na lang kung magkakaroon ako ng anak sa hinaharap, tiyak na mararamdaman ko na walang masama na halikan niya ako. Hahalikan ko pa ang anak ko pabalik. Gusto mo bang halikan kita pabalik? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1064. Tinawakan ni Alex ang likod ng kanyang ulo. Saglit na hindi gumana ang utak niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik si Stacy sa kanyang katinoan at naalala ang nangyari bago pa mamanipula ang kanyang isip. Sa oras na iyon, nabigo ang kanyang misyon at nalaman ni Joshua Jones ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos noon, kinuha siya ng isang matandang lalaki. At pagkatapos siya ay tulala at hindi alam ang sitwasyon. Ngayon, nakita niya ang bangkay ni Joshua. Dahil naging mga tuyong bangkay sina Travis Blair, Jamie Dodd at ang iba pa, nagbago ang lahat ng facial features nila, nag-iwan lang ng isang layer ng balat sa kanilang mga mukha. Imposibleng makilala ang tao. Naglakad siya palapit. Anong nangyari dito? Sumagot si Anna, kami ang mga tao mula sa Divine Constabulary ng California. Nailigtas ka. Si Richard *. Samantala, tinawagan ni Alex si Brittany. Nay, patay na po ang nakahuli kay Stephen Hendricks. Ang utak ay mula sa Brilliant Eyes Pharmaceutical na may apelyido Lee. Ngunit, ang taong ito ay malamang nabaliw. Baliw talaga si Frankie Lee. Matapos tiisin ang madugong pamimilit mula sa matandang demonyo at ang pagrampa ng hindi mabilang na Wraith Puppet, ang kanyang kapasidad sa pag-iisip ay lumampas sa kanyang limitasyon at siya ay nabaliw. Tanong ni Brittany, kamusta ka? Sumagot si Alex, I'm doing well. Talagang maganda ang kanyang ginagawa. Matapos masipsip ng misteryosong ulo sa kanyang upper energy core ang gintong perlas, ang bitek dito ay talagang gumaling ng higit sa kalahati. Ngayon na halos 40% na lamang ng pinsala ang natitira, nakatipid na ito sa kanya ng maraming enerhiya. Nahanap mo na ba si Stephen Hendricks? Hahanapin ko siya ngayon din. Ilang araw nang nag-iimbestiga si Stacy sa Amaryllis Tower kaya mas naunawaan niya ang tungkol sa construction at layout sa loob. Sa pamumuno ni Stacy, mabilis na nahanap ni Alex si Stephen. Ang bida sa pelikula na may 10-10 milyong tagahanga ay ikinulong sa isang maliit na silid. Nakatali ang magkabilang kamay at paa niya at hindi siya makagalaw. Higit sa lahat, pumangit siya noong una dahil sa isang car accident. Gayunpaman, nagkaroon ng mahusay na paggaling pagkatapos gamitin ang produktong pangtanggal ng peklat mula sa Lush Cosmetics sa nakalipas na ilang araw. Si Stephen Hendricks ay tumitingin sa salamin araw-araw. Nang makita ang kanyang nakakakilabot na mukha na paunti-unting gumaling, dahan-dahan ding bumawi ang kumpiyansa ni Stephen. Matapos maranasan ang sandaling ito ng buhay at kamatayan at magkaroon ng mas masusing pag-unawa sa buhay, naniwala siya na makakagawa siya ng mas panabik na mga gawa sa pelikula. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala pagkatapos na kinidnap ni Joshua. Hindi lang siya na-trap dito, pati mukha niya ay ilang beses ding naputol. Kahit isang piraso ng laman niya ay naputol. Ang kasalukuyan niya ay mas pangit kaysa dati at nahirapan siyang makipagkita muli sa mga tao.
Napatikip ng bibig si Ana sa hindi makapaniwala nang makita ang male celebrity. Sa mga normal na panahon, mahilig din siya sa mga teleseryeng ginampanan ni Stephen. Guro, parang isang araw na lang ang natitira bago ang 7 araw na panahon ayon sa napagkasundoan sa internet. Kung ma-publish ang kanyang appearance bukas, ito ay isang malaking dagok sa Lush Cosmetics, ani Ana. May tiwala ka ba na pagalingin ang mukha niya bukas? Naiisip ni Stacy na nakikinig siya sa isang kwento ng Arabian Nights. Pulok na ang mukha niya sa ganoong estado. Kahit na isang skin implant ay hindi na mabawi ang kanyang mukha, tama ba? Seryoso ba ang mga lalaki na mabawi ang kanyang mukha bukas? Maging si Stephen ay nawalan na ng pag-asa. Yumuko siya at sinabing, salamat sa lahat sa pagligtas sa akin. Alam ko ang sarili kong sitwasyon. Natatakot ako na hindi ko na maibabalik ang aking hitsura sa buhay na ito. Ikinalulungkot ko talaga ang Lush Cosmetics. May idea ako pero hindi ko alam kung gagana. Meron akong stuntman na kamukha ko for 70 or 80%. Kung mahahanap natin siya at mag-makeup sa kanya, baka malinlang natin ang audience. Sabi ni Stacy, magandang ideya. Umiling si Alex. Hindi naman kailangang masyadong magulo. Sa orihinal, hahayaan naming maibalik ang iyong hitsura sa orihinal nitong estado sa pamamagitan ng paggamit ng produkto ng Lush Cosmetics. Ngunit ngayon, maaari na lang tayong gumamit ng ibang paraan. Bigyan mo ako ng 10 minuto at babawiin ko ang iyong hitsura. Napatulala si Stephen. Nanlaki ang mata ni Stacy. Niloloko mo ba ako? 10 minuto upang mabawi ang kanyang hitsura. Paano mo gagawin iyon? Kakainin ko ang sarili kong sapatos kung kaya mo. Kabanata 1065. Noong unang lumitaw si Stacy, siya ay tila napakalamig at mayabang dahil ang kanyang isip ay minamanipula ng matandang demonyo mula sa blood cult. Gayunpaman, ngayong nailabas na ni Alex ang Wraith Puppet at nabawi ang kanyang isip, siya ay tila mas kakaiba. Bilang karagdagan, siya ay isa ring maikli, kat-anji tanging tao na may taas na mga 5.25 talampakan. Siya ay kalahating ulo na mas maikli kaysa kay Ana. Sa hindi maipaliwanag na kahulugan, mayroong isang pakiramdam ng Alex Monday na ipinakita ni Lucilio. Napatingin si Alex sa itim na high heels na suot niya at sinabing, sigurado ka bang gusto mong tumaya? Kaya mo ba talagang ubusin itong pares ng high heels? Kumunat ang ilong ni Stacy at sinabing, I'm talking about the premise that you have to restore his face within 10 minutes. Sigurado ka bang kaya mo yan? Sabi ni Alex, syempre kaya ko. Nagtaas baba si Stacy at tumingin kay Alex habang sinasabi niya kung gayon kaya ko rin. Sa tangkad niya, kailangan niya talagang magtaas baba kapag nakatingin kay Alex. Humanggo si Alex. Sige, pustahan tayo niyan. Sabi ni Stacy, paano kung hindi mo siya mabawi? Sabi ni Alex, magagawa mo ang anumang gusto mong gawin. Sige, ito ay isang deal. Umiti si Ana na nasa gilid at sinabing, Miss Cooper, siguradong matatalo ka. Alam mo ba kung ano ang titulo ng aking amo? Binigyan siya ng mga tao ng titulong Immortal Doctor. Kung sinabi niyang mababawi niya siya sa loob ng 10 minuto, siguradong mababawi niya siya. Ano? Walang kamatayang doktor. Napakabata niya. Kilala ko ang pinakamahusay na imperial na doktor sa Amerika, si Wallace Yeo. Siya ay matandang kaibigan ng aking lolo at hindi man lang siya nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na Immortal Doctor. Sa sandaling ito, ang tunog ng sasakyan ng pulis ay nagmula sa labas. Dahil siguro sa sobrang lakas ng mga galaw sa Amaryllis Tower, kaya may tumawag ng pulis. Sabi ni Alex, lumabas muna kayong dalawa at pigilan ang mga lokal na opisyal sa pagpasok. Dapat ay darating si Captain Sky kasama ang kanyang mga tao upang linisin ang kalat dito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Stacy, sabi mo 10 minuto. Sumagot si Alex, huwag kang mag-alala, gusto kong makita kung sapat din ang iyong mga ngipin. Si Richard asterisk. Swoosh. Isang grupo ng mga armadong opisyal ang sumugod.
Nang makita ang parang pagkawasak at maging ang estado ng tila nabubuhay na impyerno sa loob ng Amaryllis Tower, isang babaeng miyembro ng koponan ang tumakbo sa isang sulok upang sumuka kaagad. Nahirapan din ang ibang miyembro na tanggapin ang sitwasyon. Pagkatapos noon nang makita nilang lumabas sa loob sina Anna at Stacy ay agad silang kinabahan, may isang dosenang baril na nakatutok sa kanilang dalawa. Tumayo ka dyan. Sino kayong mga tao? Malamig ang ekspresyon ni Anna. Ang Divine Constabulary ang humahawak sa kaso. Pumunta kayong lahat at bantayan ang pasukan, huwag papasukin ang sinumang walang ginagawa. Matapos ipakita ni Anna ang kanyang mga kredensyal, agad na umatras ang mga lokal na opisyal. Hindi sila nagpakita ng anumang pakiramdam ng nostalgia. Magkakaroon sila ng bangungot pagkatapos mapanood ang eksena. Matapos ang kabuoang mahigit isang dosenang tao ay umatras, mahigpit nilang binantayan ang pangunahing pasukan ng Amaryllis Tower. Gayunpaman, hindi nila maiwasang magbulungan. Hindi ba ang Amaryllis Tower ang lugar ni Lord Jones? Paano nangyari ang ganoong bagay? Parang nakita ko na si Lord Jones. Mukhang patay na siya. Sus. At iyong mga bangkay sa sahig, paano sila naging ganyan? Nako, hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Jill, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Paano magiging kalmado ang dalawang babae mula sa Divine Constabulary? Hindi kaya madalas silang makakita ng mga ganitong eksena? Paano pa sila matatawag na mga miyembro ng Divine Constabulary? Samantala, itinuro ni Stacy ang ilang mga tuyong bangkay at tinanong si Anna, sino ang mga taong ito? Hindi niya alam na sila na pala si Travis at ang iba pa. Hindi nais ni Anna na kumilos bilang isang nakaaaliw na kasangkapan sa ngayon, kaya't umiling siya at sinabing, ayaw mong malaman. Hintayin mong dumating ang mga tao mula sa Divine Constabulary of California, malalaman mo iyon. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1066. Gayunpaman, nakita niya ang tato sa likod ng kamay ng isang tuyong bangkay. Sa isang sulyap, hindi na siya kalmado. Napaka-pamilyar ng tato. Ito ay isang string ng mga salitang Latin. Kapag isinalin sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay ang dalawang salitang Stacy Cooper. Akala ni Anna hindi ito makikilala ni Stacy pero alam niya. Jamie. Jamie Dodd. Kasabay ng sinabi ni Anna, mas natitiyak niya na ang pinatuyong bangkay ay si Jamie Dodd mula sa Divine Constabulary ng Missouri. Malakas na tanong niya, hindi ba siya si Jamie Dodd? Bakit siya nandito? Paano siya? Habang nagsasalita siya, nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Kahit hindi niya boyfriend si Jamie, sa kaibuturan niya, may nararamdaman siya para dito. Noong una, gusto niyang natural silang maging mag-asawa. Walang gustong maging unang gumawa ng unang hakbang para isulong ang kanilang relasyon, ngunit hindi niya inaasahan na. Pagkatapos nun tumingin ulit si Stacy sa iilan pa. Lalo siyang nabigla. Ito. Si Captain Blair ba ito? Ay nako. Bakit si Captain Blair din? Isa siyang Earth expert. Paano siya namatay? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari dito? Sabihin mo sa akin. Mangyaring may magsabi sa akin. Sumunod si Stacy kay Anna at kinuha ang kanyang damit. Sagot ni Anna, stop asking. Ipapaliwanag ko kapag dumating na ang mga tao. Hindi, gusto kong malaman ngayon. Sige. Dahil pinilit mo. Umiling si Anna. Ito ay dahil ang iyong isip ay manipulahin. Sinabi mo sa kanila ang plano ng Divine Constabulary kaya naghanda sila ng maaga at nagtakda ng isang hindi matatakasan na bitag. Natagpuan si Kapitan Blair at ang iba pa nang pumasok sila sa gusali. Pagkatapos, hindi. Inawi ni Stacy ang sariling buhok habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Siya iyon, ako ang nagpapatay sa kanila. Miss Cooper, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Masyadong matalino ang mga pamamaraan ng mga kalaban kahit na ako iyon, pareho ang resulta. Siya lamang ang makapag-aaliw sa kanya nang walang magawa. Gayunpaman talagang naglabas ng baril si Stacy nang wala sa oras sa sandaling ito.
Itinutok niya ito sa kanyang noo at akmang hihilahin ang gatilyo. Hindi. Laking gulat ni Ana. Sa sandaling ito, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang sumipsip ng baril mula sa kamay ni Stacy kaagad. Si Alex ang lumabas mula sa loob at inagaw ang baril gamit ang espiritual na kapangyarihan nang makita niya itong sinusubukang magpakamatay. Sa isang kaluskos, ang baril sa kanyang kamay ay naging scrap metal. Malamig niyang sinabi, si Kapitan Blair, Jamie at ang iba pa ay namatay habang sinusubukang iligtas ka. Pumunta kami ni Ana para iligtas ka rin. Kung papatayin mo ang iyong sarili ng ganyan, hindi ba sila mamamatay para sa wala? Hindi ko ba mabibigo ang aking misyon sa pagkakataong ito? Kung sa mga unang pangungusap pa lang, nakaramdam pa rin ng init sa puso si Stacy matapos itong pakinggan. Gayunpaman, medyo nalungkot siya sa huling pangungusap ni Alex. Naiisip niya, labas na akong malungkot at nasasaktan kaya gusto kong magpakamatay. Ngunit, ang lahat ng iyong inaalagaan ay ang iyong misyon. Paano ka naging cold-blooded? Ang pagpatay sa sarili ko ay sarili kong negosyo. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Anong kinalaman sa akin nang hindi mo natapos na misyon? Smack! Binigyan siya ni Alex ng isang mahigpit na sampal sa mukha nang hindi nagdalawang isip. Pagkatapos hinawakan niya ang buhok nito at walang awa na hinayla. Tingnan mo sila. Tingnan mo kung paano sila namatay at kung gaano kasakit ang kanilang nararanasan. Namatay sila dahil sa'yo. Ito ay dahil gusto nilang iligtas ka, ngunit sinipsip nila ang kanilang dugo at laman sa kanilang buong katawan ng sumasamba sa blood cult. Bilang miyembro ng Divine Constabulary of Missouri, hindi mo ba gustong ipaghiganti sila? Hindi ka pa naghihiganti, nagpapakamatay ka pa. Isa ka bang duwag na basura? Tapos masama talaga ang loob ko sa kanila. Nawalan sila ng buhay dahil sa pagsisikap na iligtas ang isang piraso ng She-Asterisk tulad mo at dahil din sa mayroon kang mabuting lolo. Kung hindi, isa ka lang pile ng She-Asterisk. Inihagis siya ni Alex sa lupa. Gusto mong magpakamatay? Oo naman. Pero kumain ka muna ng high heels mo. Pagkatapos mong kainin ang mga ito, wala akong pakialam kung mamatay ka o hindi. Yumuko si Alex at hinubad ang kanyang high heels. Tinurot niya ang panga niya at marahas na pinasok ang takong sa bibig niya. Kabanata 1067. Napaawang ang bibig ni Stacy. Kakaiba ang tingin na iyon. Napatulala si Ana na nasa gilid nang makita ito. Si Stacy naman, muntik na siyang mabaliw. Siya ang apo ng 9th Division Commander ng Missouri. Saan man siya magpunta, nakikihalubilo siya sa ikalawa o ikatlong henerasyon ng mga marangal na pamilya. Siyempre, napaka-competitive niya sa sarili niya at hindi pa siya naranasan ng ganoong hindi makataong pagtrato dati. Hindi lang siya nasample at hinayla ng kung sino ang buhok pero napuno pa siya ng heels. Bigla na lang siyang sumabog sa galit na parang bar aisles ng pulbera na sinindihan. Inalis niya ang mga takong sa bibig niya at napasigaw ng malakas, "How dare you treat me like that? Lalaki ka pa ba para manakit ng ganyang babae?" Ako, si Stacy Cooper, ay hindi pa nakatagpo ng isang taong napakabagsik at hindi makatwiran na tulad mo sa aking buhay. Kalmadong sumagot si Alex, anong klaseng pangangatwiran ang kailangan kong sabihin sa isang snowflake na tulad mo na basta na lang kikitil ng sarili mong buhay kapag ang mga bagay ay hindi na umaayon sa iyong paraan? Hindi ka ba natatakot na susundan ka ng lolo ko? Haha. Kung ako ang lolo mo, sasampalin kita hanggang mamatay. Ikaw. May sasabihin pa si Stacy pero tinatamad na si Alex na makinig sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang puwersa ng espiritual na kapangyarihan ang tumama sa kanya ng husto sa kanyang acupoint dahilan upang siya ay mawala ng malay. Sinabi ni Ana, "Guro, natatakot ako na baka masaktan mo talaga ang babaeng militar na ito." Kapag nalaman ng lolo niya na pinasok mo ang takong sa bibig niya, baka magalit siya ng husto. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Kung ang kanyang lolo ay isang makatwirang tao, hindi siya kikilos ng padalos-dalos sa akin. Kung hindi siya makatwiran, bubugbugin ko rin siya. Ang aking amo ang pinakadakila. Habang mukhang malinamnam, niyakap ni Ana ang braso ni Alex at sumandal sa kanya. Ang kadakilaan ng kanyang tigre ay wala na. Natuto pa siyang mag-bootlight.
Tumingin si Alex sa kanya sa gilid at biglang nagtanong, nakita mo na ba dati ang It Journey of Flower? Nanood ako ng konti. Paano ito? Naghihinala ako na natututo ka sa kanya. Ano ang natutunan ko sa kanya? Nililigawan ang iyong amo. Nagningning ang magagandang mata ni Ana. Talaga bang may ganoong operasyon? Akala ko mga lalaking disipulo lang ang manliligaw sa amo nila. Halimbawa ang Condor Hero at Shoryojo. Kung gayon, papayag ba si Master na gawin ito? Napaawang ang bibig ni Alex. Mas mabuting huwag na lang. Umadjejek si Ana at sinabing, nasaan si Stephen Hendricks? Mas maganda ba mukha niya? Tumanggo si Alex. Oo, pero kailangan niyang magpahinga sandali. Nang makitang may natitira pang oras, sinabi ni Alex, bumaba tayo dyan at tingnan. Ang matandang demonyo mula sa blood cult ay nanggaling sa ilalim ng lupa kanina. Ang taong ito ay isang Shadowman at ang kanyang kapangyarihan ay hindi mahina. Baka makakuha tayo ng windfall. Ngayon lang nahanap ni Alex ang lugar kung saan nag-iisa ang matandang demonyo sa pamamagitan ng pagkuha ng aura na inilabas niya. Agad niyang isinama si Ana para hanapin ang lugar. Nang buksan nila ang pinto sa basement, isang malagim at madugong amoy ang sumalubong sa kanilang mga butas ng ilong. Agad na nagtakip ng ilong ang dalawa at muntik na silang masuka. Napasimangot si Ana nang sabihin niya, Guro, hindi ako papasok. Masyadong nakakadiri. Tumanggo si Alex. Matapos gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan para gumawa ng hadlang, sinabi niya, hintayin mo ako sa labas. Titingnan ko. Sa sandaling humakbang siya sa basement, naramdaman niya kaagad ang pagbabago ng eksena sa harap ng kanyang mga mata. Isang spell formation. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex ngunit hindi nagtagal ay kinalma niya ang sarili. Iyon ay hindi isang pag-atake o pag-trap na uri ng spell formation ngunit ito ay katulad ng spell formation na naghihiwalay sa pabango sa isang lihim na silid at pumipigil sa pagdama ng espiritual na kamalayan. Hindi nakakagulat na walang mahanap si Alex nang subukan niyang tahimik na galugarin ang lugar na may espiritual na bato. Gayunpaman nang makapasok at makita ang eksena sa loob, hindi niya maiwasang kiligin kahit na handa na siya sa pag-iisip. Kung ang unang palapag ng Emerald Tower ay impyerno sa lupa ngayon, kung gayon ang lugar na ito ay magiging purgatorio para sa mabangis na mga multo. May mga puting buto at dugo sa lahat ng dako. Ang nakapalibot na mga pader ay ganap na pininturahan ng kakaibang brown rune na may madugong amoy na bumabalot sa kanyang butas ng ilong. Sa isang sulyap, alam niya na ang mga iyon ay pininturahan gamit ang dugo ng tao. Ang mga rune ay bahagi ng isolating formation. Kamakailan lamang pinag-aaralan ni Alex ang pagbuo ng blueprint na naaayon sa Sword of the Universe. Ang mga rune dito ay daang beses na mas komplikado at malalim kaysa dito. Matapos pag-aralan iyon, ang mga rune na ito ay medyo madali nang tingnan niya ang pagbuo ng blueprint. Hindi nagtagal, nakita niya ang clue. Ito ay masasabing isang simpleng aplikasyon. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng kasiyahan si Alex dahil ang aplikasyon ng pagbuo ng blueprint ay nagbigay daan sa kanya na makahanap ng isang paraan upang i-crack ang Forma Scion at ginamit ito upang i-extrapolate ang impormasyon. Matapos makita ang isang kompletong blueprint ng pagbuo, at pagkatapos ay tingnan muli ang mga komplikado, talagang nagkaroon siya ng maingat na pakinabang. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1068. Isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Kagad, inilagay niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa pagbuo ng blueprint ng Sword of the Universe. Matapos ikumpara ang parehong formation blueprints, nahanap niya ang lugar kung saan siya natigil noon. Dahan-dahan niya itong inisip at pagkatapos ay binaligtad ang proseso ng pananaliksik. Unti-unting lumipas ang oras ngunit wala siyang naramdaman. Hanggang sa isang tiyak na sandali, parang naglalakad siya sa loob ng isang madilim na lagusan at biglang may bumungad sa kanyang harapan. Nadaanan niya ito. Sa sandaling iyon, ang pagbuo ng blueprint sa kanyang isip ay tila naging buhay. Naunawaan niya ang prinsipyo sa loob nito. Matapos i-decode ang tunay na kahulugan sa likod nito, ang pagbuo ng blueprint na nakatatak sa kanyang isip ay ganap na pinagsama sa unang espada ng Dragon's Bane of 36, ang Sword of the Universe.
Buzz. Inabot ni Alex ang kanyang kamay at lumabas sa kanyang kamay ang Sword of the Universe. Ito ay mas madali kaysa dati. Tila itong Sword of the Universe na nag-evolve mula sa Dragon Bone Needle ay dalawang talampakan ang haba na may matalas na talam at puno ng malaganap na diwa. Isang puting liwanag ng espada ang lumabas sa espada na may banayad na pag-indayog. Tili. Isang 10 metro ang haba na marka ng espada ang lumitaw sa lupa. Kahanga-hanga. Tuwang-tuwa si Alex sa oven. Dati, naiinggit siya sa Fiery Phoenix Bow ni Tita Rockefeller dahil isa itong napakalakas na mahiwagang kayamanan. Ngayon, sa wakas ay ganap na niyang makontrol ang Sword of the Universe na may nababagong laki din. Ang pinahabang espada ay maaaring pumatay sa kanyang mga kaaway habang ang maikling espada ay maaaring magligtas ng mga tao. Iyon ang tunay na intensyon ng matandang ninuno. Kasunod ng kanyang pagindayog gamit ang Sword of the Universe kanina, nasira ang spell formation sa loob ng chamber. Hindi nagtagal na pagtanto niyang may nakasabit sa kisame sa gitna ng silid. Iyon ang orihinal na lokasyon ng pinhole para sa pagbuo ng spell. Ano ito? Casual niyang hinawakan ito gamit ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya na ito ay isang maliit na puting plota. Ang material. Napakunot ang noo ni Alex. Ito ay talagang ginawa mula sa isang piraso ng buto. Isa itong bone flute. May napagtanto siyang abnormal sa bone flute nang hawakan niya ito sa kanyang mga palad. Hindi niya matukoy kung saang uri ng species nagmula ang buto, ngunit may malaking pagkakaiba kumpara sa mga normal na buto. Ito ay tila isang piraso ng jade na puno ng kakaibang ningning at mayroon din itong alo ng pabago-bagong essence. Natuto na siyang tumugtog ng plote noon. Nilagay niya ito sa tabi ng bibig niya at hinaypan. Isang gumagalaw na tunang plota ang tinugtog. Nakakagulat, ang phonic note ay may isang uri ng kapangyarihan upang pukawin ang kakanyahan ng langit at lupa. Maaari pa itong sumasalamin sa kanyang sariling kapangyarihan sa pag-iisip. Ang bone flute na ito ay isang magandang regalo para kay Daya. Ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili ay dapat na mas malakas dito. Nang mailigpit niya ang bone flute, si Ana ay nagmamadaling pumasok mula sa labas na kinakabahan. Master, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Matagal ka nang nandito sa loob. Ha? Matagal na ba ako dito? Gaano katagal na? Buong gabi kang nandito. Ngayon ay alas 10:30 ng umaga ng ikalawang araw. Ha? Matagal na natulala si Alex. Kagad pagkatapos, nakita niyang papasok na rin sina Maya, Brittany at Hailey. Hindi pala nila makontak si Alex kaya dito sila naghanap. Gayunpaman, napagtanto nilang hindi sila makapasok sa silid kaya sa labas na lang sila maghintay. Pagkatapos noon, nagyayawan ang mga babae nang makita ang eksena sa loob. Di bakit ganito ang lugar na ito? Habang nag-uusap sila, lumapit din sina Sky Melves at Zachary Xavier. Kabanata 1069. Si Zachary Xavier ay isa sa 4 na dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary. Siya ay may kaalaman at karanasan. Anong mga eksena ang hindi niya nakita noon? Gayunpaman, nang makita niya ang dugo at mga buto na nakalatag sa lahat ng dako sa silid, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging lubhang kakilakilabot. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng husto habang sinasabi niya, ang mga sumasamba sa blood cult ay talagang hindi katanggap-tanggap ng mundo. Dumating kahapon ng gabi ang mga tao ng Divine Constabulary sa South California. Hindi lamang nila kinuha ang kontrol sa buong gusali ng Amaryllis Tower, nag-imbestiga rin sila ng maraming impormasyon. Nagpalitan ng impormasyon sina Alex, Sky at Zachary sa loob ng isang bakanteng kwarto. Mahigit sa 20 taon na ang nakalilipas, si Joshua Jones ay isang gangster lamang sa isang tiyak na wet market sa Michigan. Nabuhay siya mula sa mga bayarin sa proteksyon mula sa mga nagtitinda at wala siyang maraming mga prospect sa hinaharap. Ngunit pagkatapos, sumikat siya sa magdamag at naging isang martial expert ng biglaan. Hindi lamang niya inagaw ang mga teritoryo ng iba pang mga organisasyon, ngunit kalaunan ay itinatagpa niya ang Amaryllis Tower na ito. Unti-unti, ginawa niya itong isang sikat na underground boxing venue sa South California.
Nakahanap kami ng maraming bawal na ebidensya ng mga lokal na opisyal sa safe box ni Joshua Jones sa loob ng kanyang opisina. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang Emerald Lease Tower dito ng higit sa 20 taon nang hindi gumuho. Sinabi ni Sky kay Alex ang impormasyong nakalap nila. Batay sa hinuha na ito, hindi mahirap matanto na si Joshua Jones ay isang sangla lamang na nagtatrabaho para sa matandang demonyo mula sa Blood Cult. Ang taong tunay na may hawak ng kapangyarihan ng Emerald Lease Tower ay ang matandang demonyo mula sa Blood Cult. Sabi ni Zachary, ang Blood Cult ay may mahabang kasaysayan. Ito ay lumitaw noong 1600s at ang sabi-sabi na ang kanilang pinakamalakas na kasanayan ay ang bloodthirsty demonic art. Ang mga nagsasagawa ng sining na ito ay kailangang gumamit ng laman at dugo ng mga nabubuhay na tao. Ito ay lubhang masama at walang puso. Hindi mabilang na mga tao ang namatay sa mga kamay ng mga sumasamba sa Blood Cult. Hanggang mahigit 100 taon na ang nakalilipas na alis sila ng magkasanib na puwersa ng iba't ibang sekta sa Amerika. Ayon sa mga talambuhay at hindi opisyal na mga salaysay sa kasaysayan ng mga nauna, noon, lahat ng bagay tungkol sa mga gawi, tao, at mga gusali ng Blood Cult ay nabura. Wala ni isang bakas ang naiwan dahil gusto nilang wakasan ang masamang paglilinang na ito at iwasan itong makapinsala sa mundong ito. Hindi ko akalain na babalik pa ito. Pagkasabi niya nito ay nagpakawala siya ng isang malalim na nag-aalalang buntong hininga. Sabi ni Alex, kung gayon, natatakot ako na ang Blood Cult ay matagal nang umuunlad sa anino. Bago namatay ang elder ng Blood Cult, binanggit niya na ang Blood Cult ay babalik sa malapit na hinaharap. Nais nilang bayaran ng 6 na paksayon at 72 pamilya ng Amerika ang presyo gamit ang dugo. Sabi ni Zachary, talaga bang sinabi niya? Tumango si Alex. Sumagot si Zachary, napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan kong bumalik sa Alaska para makipagkita kaagad sa presidente ng constabulary. Alex, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho sa oras na ito. Gusto mo bang sundan ako sa Alaska para makipagkita sa presidente? Napatingin si Alex kay Zachary na hindi sigurado sa balak nito. Sa huli, umiling siya. Kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Mayroon akong ilang mga bagay na dapat harapin sa aking tahanan kamakailan. Hindi talaga ako makakapunta. Bahagyang nakaramdam ng panghihinayang si Zachary ngunit hindi rin niya ito pinilit. Sabi niya, ayos lang. Maghihintay tayo sa susunod na darating. Alex, ikaw ay lubos na nilinang at malayo sa akin. Malaki ang pag-asa ko sa inyo sa ranking battle ng Divine Constabulary sa darating na pagtatapos ng taon. May pakiramdam ako na talagang kaya mong kunin ang posisyon ko bilang isa sa 4 na mahusay na tagapangalaga. Ano? Kukunin ang iyong posisyon. Nagulat si Alex. Sabi ni Zachary, tama. Ang isa ay dapat na isang Grandmaster upang maging karampatang upang maging isang tagapag-alaga ng Divine Constabulary. Kung hindi, ito ay hindi makatwiran at hindi karapat-dapat sa ganoong posisyon. Ang iyong cultivation ay isang Grandmaster na tama lang na ikaw ang pumalit sa aking posisyon. May tiwala ako sa iyo. Umiling si Alex at nakangiting sinabi, marami akong gagawin at hindi ko kayang kunin ang posisyon na ito. Sabi ni Zachary, alam kong sinusubukan mong alamin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Narinig ko ang tungkol sa iyong ama, si William Rockefeller. May kasama itong misteryo, ngunit kung ano nga ba ito, hindi ako sigurado. Gayunpaman kung maaari kang maging isang tagapag-alaga ng Divine Constabulary o maging ang presidente ng Constabulary, magkakaroon ka ng isang tiyak na antas ng awtoridad. Maaari kang makipag-usap sa mga tao ng ilang partikular na puwersa. Makakatulong ito sa iyo sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa iyong ama. Naantig si Alex ngunit hindi siya nagbigay ng anumang pahayag sa ngayon. Higit sa lahat, nag-iingat siya sa top management ng Divine Constabulary. Dito natapos ang usapan. Ang bagay tungkol sa Blood Cult ay napakahalaga. Kaya naman kinailangan ni Zachary na umalis sa Michigan at maglakbay kaagad sa Alaska. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 1070.
Sa kabilang banda, sinundan naman ni Alex sina Brittany, Maya at ang iba pa pabalik sa Lush Cosmetics. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating na rin sina Waltz, Daya at iba pa. Biglang umalis si Alex sa California na wala man lang balita, dahilan para mabalisa ang dalawang babae. Nang maglaon nang malaman nila ang nangyari matapos makipag-ugnayan kay Brittany sa pamamagitan ng telepono, agad silang sumugod. Sa hapon, ang grupo ng mga tao ay nakahanap ng isang upscale hotel at kumain ng sama-sama. Si Richard *. Alauna ng hapon ng araw ding iyon, ang opisyal na Instagram ng Lush Cosmetics ay nagpost ng balita tungkol sa pagpapanumbalik ni Stephen Hendricks sa kanyang hitsura. Hindi lamang mayroong mga larawan ng paghahambing ni Stephen sa linggo bago at pagkatapos. Nagkaroon pa nga ng high-resolution na video bilang patunay. Sa video, nagbagong anyo si Stephen mula sa isang magulo na binata na may balbas hanggang sa isang hitsurang kumikinang sa kalusugan habang nakasuot ng puting kamiseta, itim na suit at isang asul na korbata. Nanambalik na sa orihinal na anyo ang kanyang disfigure na mukha dahil sa aksidente sa sasakyan. Nabawi na rin niya ang imahe ni Adonis sa isipan ng kanyang mga tagahanga. Ako si Stephen Hendricks, alam ng marami sa inyo na dumaan ako sa life and death moment sa nakalipas na 3 taon. Naranasan ko na rin ang pinakamababa ng buhay ko. Nawalan ako ng matalik na kaibigan at nawala rin ang mukha ko. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 taon, handa na akong mamuhay na may sira ang mukha sa buong buhay ko. Kung ikukumpara sa pagkawala ng kaibigan kong iyon, ang nawala sa akin ay ang mukha ko. Ano ang dapat ireklamo? Sino ang mag-aakala na binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon upang magsimulang muli at hayaan akong makaharap ang Lush Cosmetics? Hindi ako umaasa noong una dahil dumaan ako sa 12 ng mga operasyon, umaasa na isang araw ay makakabalik ako sa screen. Hindi ko kayang bitawan ang pagmamahal ko sa acting career ko at hindi ko kayang bitawan ang mga taong nagkakagusto sa akin. Ngunit ito ay isang kabiguan sa bawat oras. Gayunpaman, iba na talaga sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang mukha ko, lahat. Nakabawi na talaga ako. Sa video, direktang gumamit si Stephen Hendricks ng malinis na tubig, panlinis na gatas at tuwalya para hugasan ang kanyang mukha. Pagkatapos maghugas ng mukha ay humarap ulit siya sa kamera at kinurot pa ang mukha gamit ang mga kamay. Ito ay totoo. Lahat ng iyon ay totoo. Si Stephen Hendricks ay bumalik. Sa sandaling iyon, ang mga tagahanga ay kumulo sa pananabik. Hindi mabilang na mga tagahanga ang puno ng mainit na luha ang kanilang mga mata. Pinakita ni Stephen ang signature smile niya. Gusto kong pasalamatan ang Lush Cosmetics sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na maipanganak muli. Binigyan nila ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Maaari akong sumumpa sa aking buhay na ang Lush Cosmetics ay ganap na pinakamahusay na produkto upang gamutin ang mga peklat at walang anumang side effect. Handa akong mag-endorso ng Lush Cosmetics ng libre. Bukod dito, dadalhin ko ang mga legal na kahihinatnan ng lahat ng mga produkto. At saka, mag-aanunsyo ako ng isa pang balita. Sa susunod na buwan, kukuha ako sa isang pangunahing serye sa TV na pinangalanan ng Road to Immortality. Napagpasyahan ko na mula ngayon, 70% ng aking sweldo mula sa pag-arte ay kukunin para sa kawang gawa. Inaanyayahan ko ang aking mga kaibigan na subaybayan ako. Ang huling pangungusap ay talagang ang blockbuster na balita. Well, si Stephen Hendricks ay may napakagandang reputasyon at mahilig gumawa ng kawang gawa. Ang anunsyo na ito na kumuha ng 70% ng kanyang kabayaran para sa kawang gawa ay walang kapantay. Sa isang maikling sandali, ang balita na naipost ng Lush Cosmetics ay ibinahagi ng hindi mabilang na media at mga tagahanga ni Stephen Hendricks. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakarating ang balita sa mga headline ng entertainment, medical at iba pang sektor. Sa ilalim ng post ng opisyal na Instagram ng Lush Cosmetics, tumaas ang bilang ng mga komento ng 10-10 milyon. Alas 1 ng hapon, ibinahagi ng superstar Daya Stormer ang Instagram post ng Lush Cosmetics sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maikling caption, "This product is developed personally by my husband." Sa isang segundo, sumabog ang entertainment sector.
Kabanata 1071. Walang inaasahan ang biglaang anunsyo mula kay Dia Stormer. Inherently, mas sikat si Dia kaysa kay Stephen Hendricks. Bukod dito, 3 taon na siyang nagpapahinga dahil sa aksidente sa sasakyan. Makalipas ang halos 12 minuto, nalampasan ng Instagram post ni Dia ang kay Stephen na umabot sa tuktok ng mga trending na paghahanap sa headline. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng asawa na binanggit ni Dia, naging mainit na talakayan ito ng mga netizen. Gayunpaman, dahil siya ang may-ari na bumuo ng produkto, ang Lush Scar Removal Cream mula sa Lush Cosmetics, dapat ay malaki ang kaugnayan niya sa Lush Cosmetics. Ang ilan sa mga opisyal na may access sa impormasyon ng archival ay agad na hinanap ang legal na tao, kasalukuyang presidente at mga executive na namamahala sa Lush Cosmetics. Ang legal na tao pala ay isang dalagang nagngangalang Maya Howards. Samantalang, ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang Pangulo, si Brittany Rockefeller at iba't ibang mga file tungkol sa kanya ay hindi matagpuan. Ito ay dahil pagkatapos ma-promote si Alex bilang elder ng Divine Constabulary, lahat ng files niya pati na rin ang files ng mga taong pinakamalapit sa kanya ay naging top secret. Si Richard Sa Dorothy Alex Construction sa California, nalungkot si Dorothy nang tingnan niya ang mensahe ni Dia na nagpainit sa internet sa pamamagitan ng kanyang telepono. Pagnanakaw. Inihagis niya ang phone niya sa mesa. Nagkislap ang malabituing kinang sa kanyang pares ng madilim na mga mata. Sex. Sa sandaling ito, pumasok ang isang manager ng departamento. Anong problema? May nangyaring mali sa proyekto ng Trinity International. Noong una, pinirmahan na namin ang kontrata at inayos na rin namin ang pagkuha ng mga materyales, ngunit biglang sinabi ng kabilang partido na gusto nilang kanselahin ang kontrata at hindi kami magbayad para sa parusa para sa ang paglabag sa kontrata. Naningkit ang mga mata ni Dorothy. Bakit? Tiningnan ng mabuti ng manager si Dorothy at sinabing, "Mr. Sinabi ni Maldini na hiniling niya sa iyo na kumain ng hapunan sa kanya noong unang ngunit hindi ka nagpakita sa kanya ng paggalang sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa hapunan. Kaya, kinansela niya ang kontrata. Binyantaan niya kami na kung sakaling humingi kami sa kanya ng kabayaran, ipapasara niya ang aming Dorothy Alex Construction sa loob ng 1 buwan. Trinity International ay may mahusay na background. Ang biyenan ni Mr. Maldini ay isang opisyal ng gobyerno at medyo mataas din ang kanyang posisyon. Isang malamig na ungol ang pinakawalan ni Dorothy. Ang Maldini na iyon, hinahanap ba niya ang sarili niyang kamatayan? Sabihin kay Secretary Benmore ang tungkol dito at hayaan siyang humawak nito. Gusto kong magbayad siya ng 10 beses ang halaga ng multa para sa paglabag sa kontrata. After a pause, biglang nagbago ang isip niya. Sandali lang. Hindi na kailangang hanapin si Secretary Benmore. Pwede ka munang lumabas. Ako na ang bahala. Nang makaalis ang manager, kinuha muli ni Dorothy ang kanyang telepono at tumawag. Huminga siya ng malalim. "Hubby, iligtas mo ako." Napatulala na sana ang manager kanina kung maririnig niya ang mga salitang iyon. Si Richard Samantalang si Alex naman ay nabuhol kay Dia. Ito ay dahil si Dia ay aalis na bukas upang opisyal na simulan ang kanyang pagsubok sa impyerno. Ang dahilan kung bakit may kaugnayan din sa bagay na ito ang post sa kanyang Instagram na parang nag-anunsyo ng kanyang pag-iibigan. Ito ay magiging isang makitid na pagtakas upang makaligtas sa pagsubok ng impyerno. Kahit na siya ay may tiwala sa sarili at handa ng husto, sino ang makatitiyak sa kanyang ganap na kaligtasan? Ayon sa intensyon ni Alex, ayaw niyang makipagsapalaran siya. Sa tulong niya, matutulungan niya siya na magsimula rin sa paglalakbay ng paglilinang. Gayunpaman, hindi dapat makita ng isang tao si Dia bilang isang artistang kumanta lamang at siya ay naging malambot at mahina sa mga normal na panahon. Sa tuwing magdedesisyon siya, hindi na siya babalikan. Ang kanyang ina, si Carrie Stormers ay nag-aatubili na palayain siya sa lahat ng posibleng paraan, ngunit nakayuko pa rin siya sa parehong landas. "Hindi ako magiging pasanin mo. At hindi mo hahayaang tingnan ako ng iyong tiyahin.
Kaya naman dahil ngayon na ang huling pagkakataon na magkasama silang dalawa bago maghiwalay, natural na magiging matindi ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap si Alex ng tawag mula kay Dorothy na humihingi ng tulong. Agad siyang napatalon sa gulat. Dorothy, anong nangyari? Sabi ni Dorothy, may gustong makitulog ako sa kanya. Halika na dali. Ano? Sa ilang segundo, naramdaman ni Alex na ang kanyang alab ng pag-ibig ay naging apoy ng galit. Sinong B***** ang this time round? Nasaan ka? Nasa opisina ko, pakibilisan. O kung hindi, isa na lang ang natitira mong asawa. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba na niya ang telepono. Hawak-hawak ni Alex ang phone niya habang nakatingin kay Daya. Tumingin din si Daya sa kanya at malumanay na sinabi, you should go. Ito ay mabuti rin. At least may pag-iisipan ako. Hintayin mo akong bumalik at itutuloy natin ang kalahati. Mag-isa akong pupunta bukas. Hindi ko gusto ang pakiramdam na nagpapalam. Matagal siyang tinitigan ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1072. Inalikan siya nito ng mapusok. Marahang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Daya. Champ. Tinagat siya nito sa labi hanggang sa damyugo ito. Tandaan mo na lagi mo akong namimiss. Gagawin ko. Hintayin mo ang aking pagbabalik at mangganganak ako ng isang malaking matabang bata para sa iyo. Oo naman. Hubby, kailangan mong maging maayos din. Si Richard ***. Lumabas si Alex sa kwarto ni Daya at agad niyang tinawagan si Keith Yaul. Ginoo. Yaul, kailangan kitang pumunta sa Dorothy Alex Constructions para protektahan si Dorothy. Pupunta ako dyan saglit. Nang matanggap ni Keith ang tawag ay bahagyang natigilan siya. Base sa kanyang pangunawa, matagal nang hiwalay sina Alex at Dorothy. Ngayon parang hindi ito ang naisip niya. Makalipas ang isang oras o higit pa, sumugod si Alex sa Dorothy Alex Constructions. Nakita niya si Dorothy na nakaupo sa sopa sa opisina nito kausap si Keith. Walang ibang naruroon sa pinangyarihan. Nakahinga ng maluwag si Alex nang makitang buo pa rin si Dorothy. At pagkatapos, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Noon lang niya napagtanto na malamang na nagsinungaling sa kanya si Dorothy tungkol sa sitwasyon sa pagkakataong ito. Siya ay nasa kanyang opisina, sino ang maaaring matulog sa kanya dito? Gayunpaman, wala rin siyang masabi. Paumanhin sa abala sa iyo, Mr. Yaul. Unang sabi ni Alex kay Keith. Nakatanggap si Keith ng rejuvenation pill mula kay Alex dati. Hindi lamang ito nagbigay sa kanya ng maraming sigla, ngunit napabuti din ito ang kanyang paglilinang. Matapos ang napakaraming pinagdaanan, si Alex ay matagal nang kinilala ni Keith bilang isang makapangyarihang patron. Sasakay si Keith sa kanyang coattails kahit anong mangyari. Not to mention a small matter like this, dadaan siya sa impyerno at mataas na tubig na walang Simon Got. You're most welcome, Mr. Rockefeller. Wala namang problema. Sabi ni Keith habang tumatayo, nalaman ko na ngayon na si MS Essex ay napakatalino at may mahusay na memorya. Siya ay may iba't ibang pananaw sa maraming aspeto. Ang pakikipag-usap kay MS Essex ay nakinabang ng husto sa isang matandang tulad ko. Napatingin si Alex sa mga ekspresyon nilang dalawa. Nagulat siya dahil parang hindi sila nagtutulungan para sabihan siya ng biro. Gayunpaman, si Keith ay nabuhay ng mahabang panahon at siya rin ang patriarch ng isa sa 4 na dakilang pamilya sa California. Sa mga tuntunin ng kaalaman, hindi siya isang taong maihahambing ni Dorothy. Para sa kanya na sabihin ng mga ganoong salita, ito ay masyadong kakaiba. Tumingin si Dorothy kay Alex. Sa isang sulyap, nakita niya ang sugat sa labi ni Alex. Nagkaroon pa ito ng hilera ng mga mananipis na marka ng ngipin. Sa sandaling iyon, ang dagat ng selos ay bumabagsak. Buti na lang at nasa paligid si Keith kaya hindi niya ipinakita ang mahabang mukha kay Alex. Sa halip, sinabi niya, masyado kang nagsasalita tungkol sa akin, Mr. Yaul. Gusto ko lang magbasa ng ilang sari-saring libro sa aking libreng oras. Lahat ng sinabi ko ay karanasan ng ibang tao.
Paano ko maikukumpara ang sarili ko sa iyo, Mr. Yawl? Pagkatapos noon, matino namang tumayo si Keith at umalis pagkatapos magpaalam. Pinuntahan ni Alex si Dorothy. Honey. Marahang umiwas si Dorothy. Parang may naging asawa na ng iba. Sino sa internet ang hindi nakakaalam nito? Huwag mo lang akong tawaging honey mo, baka magkamali ang mga tao. Palihim na napabuntong hininga si Alex. Naisip niya, sure enough, it's because she saw the news on the internet. Hindi maipaliwanag na medyo nairita siya nang tumingin sa kanya. Iniwan niya si Dio para lang magmadaling bumalik sa California at ito ang naging treatment niya. Kung ikukumpara sa pangunawa ni Daya, talagang lumalala ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Dorothy. Siyempre, alam niyang ito ang problema niya. Ano ito? Galit ka pa rin ba sa akin? Mabagsik na mukha ang ipinakita ni Dorothy. Ano ang dapat kong gawin sa iyo kapag nakilala mo ako habang dinadala ang amoy ng ibang babae sa iyo at may mga marka ng kagat sa iyong mga labi? Maligo ka na. Bubugbugin natin ang tao pagkatapos mong maligo. Ha? May gustong matulog sa iyo. Maraming tao ang gustong matulog sa akin. Kung masyado kang abala, lagi akong makakahanap ng ibang papalit sa iyo. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.